Kabanata 1661 Pahinga. Sa apat na sistema ng mga bituin, ang lahat ng mga umaataking cultivator mula sa outer realm ay namatay dahil sa gulong ginamit ang pinagsamang lakas ng lahat ng cultivator mula sa inner realm upang paikutin. Ang tanging nakaligtas ay ang isang celestial imperial concubine na punit ang kalangitan at tumakas ng may takot. May isa pang tao na hindi namatay, at siya ay si Yun Luo. Si Yun Luo ang taong pinakanatatakot kay Wang Lin sa outer realm. Ang divination na nakita niya noon ay isang bagay na hindi niya malilimutan. Nang pinilit ng pana ni Wang Lin ang sovereign na umatras, piniga niya ang jade na iniwan ng kanyang guro ng walang pag-aalinlangan. Ang jade na ito ay pininaw ng kanyang guro habang siya ay malapit ng mamatay at pinagsama ito sa kalawakan mismo. Maaari itong maglipat sa kanya mula sa anumang lugar pabalik sa altar ng kanyang pamilya sa Ancient Star System. Pagkatapos magamit, ang jade ay babasag. Palagi niyang dala ang jade na ito, ngunit kahit na namatay ang kanyang avatar, hindi niya ito ginamit. Ngayon, ginamit niya ito upang iligtas ang kanyang buhay. Tungkol naman kay Wang Lin, sa sandaling ito, ang kanyang aura ay hindi matatag. Bagamat siya ay may ancient god body, siya ay nagtamo ng malubhang sugat. Ang mga sugat na ito ay mula nang patayin niya ang celestial imperial concubine, na hindi niya alam ang pangalan o ranggo. Nakuha rin niya ang mga sugat mula nang gamitin ng Emperor Furnace upang pigilan ang matandang lalaking nakasuot ng itim at ang isa pang celestial imperial concubine. Ngunit ang pinakamasakit na sugat ay nang pinagsama niya ang tatlong essence wheel sa isang formation na maaaring baguhin ang takbo ng mundo. Ang paggawa ng gulong na ito ay kumain ng halos lahat ng kanyang lakas, at ang pagtatapos ng ikaapat na pag-ikot ay nag-iwan sa kanya ng labis na pagkapagod. Bagamat nasa kalagitnaan ng spirit void stage siya, ang bigat ng lahat ng ito ay nagdulot sa kanya ng matinding pagod. Sa ngayon, ang kanyang mukha ay mapatla at walang dugo, hindi na siya kasing lakas ng dati. Parang kahit anong magaan na hangin ay kayang pabagsakin siya. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng malamig at matibay na tingin. Hindi siya umatras o bumagsak, ngunit sinabi niyang babantayan niya sila sa loob ng 3 taon. Habang nagsasalita si Wang Lin, dumating sina Situnan at ang libu-libong cultivator. Huli sila, ngunit dahil huli sila, hindi sila nakilahok sa labanan at hindi nasugatan. Sila na ngayon ang tanging iba pang mga tagapag-alaga ng inner realm bukod kay Wang Lin. Wala siyang panahon para magsalita kay Qing Shui o sa mga kilala niya bago siya umalis. Mahalaga ang oras. Bagamat tahimik ngayon ang inner realm, alam ni Wang Lin na ito pa lang ang simula. Ang lahat ng ito ay unang hakbang pa lang. Ang tunay na kalamidad ay aabot sa rurok nito sa loob ng 3 taon o pagkatapos ng 3 taon. Ang pangyayaring iyon ay maaaring ganap na magwasak sa inner at outer realm. Sa tingin ng mga tao mula sa Immortal Astral Continent, kahit na mamatay lahat ng tao sa kuweba, hindi ito mahalaga. Hanggang may heavenly Dao, magbabalik ang mga nilalang na may kamalayan. Pagkatapos ng milyon-milyong taon, maraming mga buhay na nilalang ang lilito, at kabilang na dito ang mga third step cultivators na magsisikap na maging mas malakas. Ngunit hindi papayagan ni Wang Lin na mangyari ito. Mayroon siyang sariling plano, isang mabaliw na ideya. Sa planong ito, itinulak niya ang 3 essence wheel patungo sa star system. Sa likod niya, tinitingnan ni Mo Bingmei ang umaalis na figure ni Wang Lin at kinagat ang kanyang ibabang labi. Wala nang komplikadong itsura sa kanyang mga mata, tanging kalituhan na lamang. Matapos ang isang mahabang panahon, ibinaba niya ang kanyang ulo at ang mga salitang sinabi ni Wang Lin kanina ay patuloy na umaalulong sa kanyang isipan. Bagamat hindi siya ang aking asawa, siya ang ina ng aking anak na si Wang Ping. Itinaas ni Mo Bingmei ang kanyang magandang ulo at nawala ang kalituhan sa kanyang mga mata, pinalitan ng determinasyon. Lumipad siya sa hangin tulad ng isang magandang, asul na phoenix at sinundan si Wang Lin. Sa malayo, bumalik ang origin soul ni Qing Shui at binuksan ang kanyang mga mata. Tinitingnan niya ang babaeng nakasuot ng rosas sa tabi niya, na nakatingin kay Wang Lin habang umaalis. Bumantong hininga siya at dahan-daang nagsalita. Kilala mo na siya, di ba? Nag-isip sandali ang babae sa rosas at pagkatapos ay lumingon kay Qing Shui. Mahinahon siyang tumango. Ang buhay niya ay malupit at nag-iisa siya hanggang ngayon. Kung nais mong samahan siya, huwag mag-atubili, minsan, kung magdadalawang isip ka, mawawala ang hinahanap mo. Huwag maging tulad ko noon, isang pagdapon ng alaala ang nakita sa mga mata ni Qing Shui. Ibinaba ng babae sa rosas ang kanyang ulo, at pagkatapos ng isang sandali, mahinang tanong, ikaw, bakit mo ako iniligtas? Tahimik na nag-isip si Qing Shui ng matagal at pagkatapos ay nagpakita ng isang mapait na ekspresyon. Inalag ang kanyang ulo at hindi nagsalita. May mga bagay na hindi mo kayang sabihin. Kung kaya niyang sabihin ito, ginawa na sana niya noong nakilala siya bilang anak na babae, ngunit hindi niya alam kung paano ipahayag ito.
Matapos maghintay ng matagal, tiningnan ng babae sa rosa si Ching Shui na may magulong ekspresyon. Hindi niya naiintindihan at bumantong hininga. Tumingin siya patungo sa langit at sinundan si Wang Lin. Tumayo si Ching Lin sa malayo habang tinitingnan ng mga bituin at isinara ang kanyang mga mata. Siguro naintindihan niya ang ilang katotohanan, tulad ng sinabi sa akin ng guro ko noon. Noon, hindi ko ito pinaniwalaan at pinili kong lokohin ang sarili ko, mas malakas siya kaysa sa akin. Hindi siya pumili ng maglokohan kundi pinili niyang harapin ito. Habang lumilipad sina Muging Mei at ang babae sa rosas, isang ikatlong sinag ng liwanag ang lumipad mula sa isang planeta na hindi pa gumuho. Isang babae ang naruroon sa sinag ng liwanag, ang pangalan niya ay Zizi Feng. Pagkatapos ng labanan, wala pang 50,000 tao ang natira. Sa unang labanan sa Cloud Sea, mayroon ng halos 500,000 cultivator ang Inner Realm. Pagkatapos ng 77 taon ng labanan, higit sa 70% ang namatay. Ang natirang mga tao ay ang buong lakas ng mga cultivator mula sa Inner Realm. Ang dami ng pagkamatay na naranasan sa halos isang siglo ng digmaan ay isang bagay na hindi pa nakita ng Inner Realm. Wala nang masyadong third step cultivator sa Inner Realm, at ngayon, marami sa kanila ang namatay. Ang mga natira ay lahat sugatan. Walang sapat na Just Flames, kaya mahirap para sa kanila na mag-recover, at maaaring hindi na nila maabot ang kanilang peak. Matapos ang digmaang ito, 19 na planeta na lang ang natira sa planet formation. Ang 50,000 cultivator ay nanatili sa mga 19 na planetang ito upang magpagaling. Ito na ang bagong mundo ng cultivation para sa Inner Realm. Sa ilalim ng pangangalaga ni Situnan at ng kanyang grupo, pumili ang bawat isa ng isa sa mga 19 na planeta upang magpahinga at magpagaling. Ang mga magagaling sa alchemy ay nagtiis ng kanilang mga sugat. Ang mga pangkat ng cultivator mula sa grupo ni Situnan ay nagbantay sa kanila habang lumilipad sila patungo sa iba pang 3 walang laman na star system upang maghanap ng mga halamang gamot. Nais nilang mag-refine ng mga pills upang matulungan ang lahat na mag-recover ng mas mabilis. Lahat ay tahimik at nagsimula ng mag-recover ang mga tens of thousands na cultivators. Ngunit hindi sila nakarelax dahil hindi pa tapos ang digmaang ito. Sa sandaling ito, ang ika-4 na sinag ng liwanag ay lumipad patungo sa lugar kung saan naglaho si Wang Lin. May isa pang babae sa loob ng sinag ng liwanag. Siya ang Arcane Void Cultivator mula sa Summoned River, ang babaeng nakasuot ng purple. Mayroon siyang misteryosong pinagmulan, at maliban sa ilang piling tao sa Inner Realm, walang nakakaalam ng kanyang pagkakakilanlan. Ngunit ang kanyang mga aksyon sa digmaang ito ay nagkamit ng respeto mula sa lahat. 30 taon na ang nakalipas, namatay ang kanyang nakababatang kapatid na babae sa labanan. Isa rin siyang tahimik na tao, at mula noon, hindi siya nagsalita ni isang salita. Ang mga tao sa Inner Realm ay tumira ng tahimik at tahimik na ipinagpatuloy ang 3 taon. Itinulak ni Wang Lin ang malaking 3 essence wheel patungo sa Cloud Sea habang pagod. Ang butas sa Realm Ceiling Formation sa Cloud Sea ay ang pinakamalaking nakatagong panganib sa 3 taon na ito. Kung nais niyang magka-3 taon ng Inner Realm upang mag-recover, hindi lamang ito kailangang maitago, kundi kailangan din niyang bantayan ang lugar na iyon ng mag-isa sa loob ng higit sa 1,000 araw at gabi. Wala naman talagang dahilan para gawin ito. Maaari niyang linlanggan ang sarili at maghanap ng lugar upang magtagal hanggang sa mamatay siya sa katandaan. Ngunit hindi niya kayang gawin ito at ayaw niyang gawin. Habang patuloy na gumagalaw, ang mga alingaw ng paghiyaw ay narinig sa buong mga bituin. Ang paghiyaw na ito ay nagmula sa kanyang malaking 3 essence wheel. Ang liwanag sa mga mata ni Wang Lin ay tinakpan ng kanyang pagkapagod habang itinulak niya ang gulong pasulong. Di nagtagal, nakarating siya sa hangganan ng Cloud Sea. Humakbang siya at mabilis na pumasok sa Cloud Sea. Ang mga ulap na dati ay bumabalot sa Cloud Sea ay matagal nang nawala, kaya ang star system na ito ay naging malinaw na malinaw. Ang amoy ng dugo ay pumuno sa star system, at ang mga bumagsak na kontinente ay nasa pagkawasak. Itinulak ni Wang Lin ang malaking gulong sa wasak na Cloud Sea. Hindi nagtagal, ang unang battlefield sa Cloud Sea ay lumitaw sa kanyang harapan. Isa ito sa mga ilang lugar kung saan nanatili ang ulap. Ngunit nang dumating si Wang Lin, isang sigaw at isang malakas na hangin mula sa gulong ang narinig. Ang hangin na ito ay nagdulot ng galaw sa ulap sa paligid ng butas sa Realm Ceiling Formation at mabilis itong nawala. Ang makapal na ulap sa harap ni Wang Lin ay nawala at ang 10,000 talampakang butas ay malinaw na lumitaw sa kanyang mga mata. Ang butas na ito ay parang peklat, at sa nakaraang 100 taon, hindi ito gumaling. Sinubukan ng mga cultivator mula sa Inner Realm na ayusin ito, ngunit sa huli, umalis sila na may pagkabigo. Hindi na maaaring ayusin ang butas na ito, dahil sa digmaan, ang Realm Ceiling Formation ay halos gumuho.
Hindi alam kung sino ang gumawa ng realm sealing formation. Sa kabila ng mga taon ng mga atake at halos 100 taong butas, humina ito, parang ito'y namamatay. Habang nakatayo sa harap ng butas, tahimik na nag-isip si Wang Lin. Tinitingnan niya ang realm sealing formation at ipinadala ito gamit ang kanyang divine sense. Nararamdaman niyang may mga espiritu ng formation sa loob, ngunit pati sila ay mahina na. Parang ang pagpapahina ng realm sealing formation ay magdudulot sa kanila ng pagkawala. Patay na ang formation na ito. Wika ni Wang Lin na may kalungkutan. Tumalikod siya at tumingin sa espasyo sa harap niya. Isang sinag ng purple light na may aura ng isang third step cultivator ang lumipad patungo sa kanya. Ang purple light na ito ay ang huling taong umalis ngunit ang unang sumunod kay Wang Lin. Ang babaeng cultivator mula sa Summoned River. Kabanata 1662 Walo na imperial na concubine. Habang nakatayo si Wang Lin sa agwat ng realm sealing formation, tinitingnan niya ang babaeng cultivator mula sa Summoned River. Tumigil ang malamig na babae sa 100 talampakan mula sa kanya. Maganda siya. Bagamat hindi kasing ganda ni Mu Bingmei, kapansin-pansin pa rin ang kanyang itsura. Habang nakatayo siya, ang kanyang purple na damit ay dumadaloy, na nagpapakita ng isang celestial na anyo. Ang kanyang maputlang mukha ay nagdagdag pa ng kahulugan sa kanyang itsura. Nagbibigay ito ng pakiramdam ng kahinaan ngunit determinasyon. Nagtinginan ng babae sa purple at si Wang Lin. Matapos ang matagal na katahimikan, nagsalita ang babae sa malamig na tinig, Zizia. Parang hindi siya nakapagsalita sa mahabang panahon, kaya medyo magaspang ang kanyang boses. Baka ikaw ba ang Celestial Emperor Zizia ng Lightning Celestial Realm? May hinala na si Wang Lin tungkol sa pagkakakilanlan ng babae. Pinahihit niya ang mga kamay bilang galang. Nag-isip sandali si Zizia at pagkatapos ay malamig na sinabi, ibigay mo sa akin ang Celestial Imperial Concubine na iyong tinatakan. Mananatiling kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin, ngunit ang kanyang mga mata ay kumislap ng hindi nakikita. Iniipit ang kanyang mga mata habang tinitingnan ang babae sa purple, at nagsimulang magpakita ng malamig na hangin. Ano ang ranggo mo bilang concubine ng Celestial Sovereign? Nakagugulat ang mga salita ni Wang Lin. Ang mga mata ng babae sa purple ay kumitid habang malamig na tinitingnan si Wang Lin. Matapos ang ilang sandali, dahan-daang sinabi niya. Ang ikawalong concubine ng Celestial Sovereign, si Zizia. Mananatiling kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin, at dahan-daang tinanong, aling Celestial Imperial Concubine ang pinatay ko? Pinatay mo ang pangalawang concubine, at ang iyong tinatakan ay ang ikalimang concubine, ang nakatakas ay ang ika-6 na concubine. Ang boses ni Zizia ay hindi na magaspang, mas makinis na ngayon, ngunit ang lamig ay hindi nawawala. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap. Nakilala na niya ang karamihan sa 8 na Celestial Imperial Concubines. Sa sandaling ito, ang mga imahe ng mga ito ay lumitaw sa kanyang isipan. Ang ika-4 na concubine ay ang nagtangkang kontrolin si Tuo Senador at nahulog sa Ancient Tomb, hindi nakalabas. Ang ika-3 concubine ay ang malamig na babae na nakipag-ugnayan kay Wang Lin at pinakawalan mula sa Ancient Tomb sa pamamagitan niya. Hindi siya nakilahok sa laban sa Inner Realm. Tungkol sa pangalawang concubine, siya ang may pinakamalaking koneksyon sa Outer Realm. Batay sa mga pahiwatig mula sa kanyang mga salita, tila may ilang kooperasyon siya sa Sovereign, ngunit siya'y namatay sa kamay ng Sovereign. Mayroon ding ikalimang concubine na tinatakan ni Wang Lin sa Emperor Furnace, ngunit hindi tuluyang natapos ang kanyang pagpapalakas. Kung tama ang sinabi ni Zizia, ang nakatakas ay ang ika-6 na concubine. Dahil dito, tanging 2 concubines mula sa 8 ang hindi pa nakikita ni Wang Lin. Ang 2 ito ay ang unang at ika-7 concubine. Sa agwat sa Cloud Sea, ang babaeng may kasunduan sa akin ay malamang na isang Celestial Imperial Concubine din. Hindi ko lang alam kung siya ay ang una o ika-7 concubine. Isang kaisipan ang pumasok sa isipan ni Wang Lin. Ang ika-5 kapatid na iyong tinatakan ay may malaking halaga para sa akin. Ibigay mo siya sa akin. Ang lamig ni Zizia ay puno ng hindi matitinag na layunin. Kitang-kita na sanay siyang may mataas na estado, kahit sa Immortal Astral Continent, kaya't hindi niya namamali na ganito siya magsalita. Nagkunot ang noo ni Wang Lin. Dahil marami na siyang natulungan sa Inner Realm, nag-isip siya saglit at handa nang ibigay ang ika-5 concubine. Ngunit sa sandaling ito, muling nagsalita ang babae sa purple. Gayun din, kailangan mong pumunta sa Outer Realm at dakpin ang lahat ng ibang concubines. Dalhin mo sila sa akin, may malaking halaga sila sa akin. Dapat mong gawin ito agad. Tungkol sa pagbabantay sa lugar na ito ng 3 taon, talagang walang kabuluhan iyon kapag ang Celestial. Ang tinig ng babae ay walang pakialam at nagsasalita siya sa isang utos na tono.
Ngunit bago siya matapos magsalita, nagkunot ang noo ni Wang Lin at kumislap ang kanyang mga mata. Ang lamig sa mga mata ni Wang Lin ay lalong tumindi. Tinitingnan niya si Zizia na nagbigay ng mga utos at malamig na sinabi, "Tama na. Masyaadong marami ang hinihiling mo. Kalokohan. Sino ka ba para magsalita sa akin ng ganito? Hindi ba't ginagawa mo lahat ng ito upang gisingin ang Celestial Sovereign at makuha ang isang malaking yaman? Gagawin mo ang sinabi ko. Pagkatapos magawa ang lahat, isusumbong ko sa Celestial Sovereign ang iyong mga ginawa." Ang mga mata ni Zizia na parang phoenix ay matalim na nakatingin kay Wang Lin at ang kanyang mukha ay naging malungkot. Nagulat sandali si Wang Lin habang tinitingnan si Zizia, saka siya nagsimulang tumawa. Habang tumatawa, ang mga mata niya ay naging malamig. Kaya pala, hindi lahat ng 8 na concubines ng Celestial Sovereign ay nagtaksil sa kanya. May isa pang ika-8 concubine, ikaw na royal. Ngunit kalimutan mo na ang hiling mong dakpin ng ibang concubines. Kahit ang ika-5 concubine, hindi ko ibibigay sa iyo. Ipinagpag ni Wang Lin ang kanyang mga manggas at ngumisi. Ang mga mata ni Zizia ay kumitid din matapos marinig ang mga salita ni Wang Lin. May pakiramdam siyang mali ang kanyang hinala. Hindi niya kilala ng husto si Wang Lin. Ang alam lang niya ay siya ang disipulo ng nakaraang Lord of the Sealed Realm. Alam din niya na maraming nagawa si Wang Lin para sa Inner Realm tulad ng laban at masakit. Sa kanyang mga mata, ginawa lahat ito ni Wang Lin dahil sa titulo niyang Lord of the Sealed Realm. Dapat ay ipinaalam sa kanya ng nakaraang Lord of the Sealed Realm ang lahat ng bagay. Dapat ay isang tao si Wang Lin na kabilang sa Celestial Sovereign. Kaya't lumapit siya kay Wang Lin at nagbigay ng mga utos kahit na ipinakita niya ang lakas na ikinagulat ni Zizia. Hindi niya inisip na tatanggihan siya. Sa wakas, ang layunin nilang dalawa ay pareho, gisingin ang Celestial Sovereign. Kapag nagising ang Celestial Sovereign, makikinabang silang dalawa. Ngunit ang pagtawa at pagtanggi ni Wang Lin ay agad nagpabalik kay Zizia sa katinoan. Umalis siya ng ilang hakbang habang tinitingnan si Wang Lin at bigla siyang nagsabi. Hindi ba't sinabi ng nakaraang Lord of the Sealed Realm sa iyo ang kanyang misyon at ang pinagmulan niya? Immortal Astral Continent, 7 daw sect. Siyempre, alam ko ito. Matapang na tinignan ni Wang Lin si Zizia. Kung hindi dahil sa mga nagawa niyang tulong sa Inner Realm, kahit na para sa kanyang sariling layunin, matagal na niyang pinalayas ang babaeng ito na sobra ang yabang. Pagkatapos niyang magsalita, nagbago ang ekspresyon ni Zizia. Hindi niya namalaya na umatras siya ng higit sa 100 talampakan at nagpakita ng gulat sa mukha. Alam ko na lahat. Maaari ka nang umalis, at huwag na muling magpakita sa aking harapan. Ang mga salita ni Wang Lin ay malamig habang tinitingnan ng babae sa purple at ipinagpag ang kanyang mga manggas. Ang babae sa purple ay namutla at umatras ng ilang hakbang. Ang kanyang mukha ay palaging nagbabago. Sa huli, tinitingnan niya si Wang Lin at kinagat ang kanyang mga ngipin. Kung alam mo na ang lahat ng ito, bakit hindi mo ako tulungan? Magtulungan tayo upang gisingin ang Celestial Sovereign. Kapag nagising siya, magbibigay siya sa atin ng malaking yaman. Ang Celestial Sovereign ay malakas kahit sa Immortal Astral Continent. Kapag nagising siya, maaari kong hilingin sa kanya na tanggapin kang disipulo at makaalis ka sa kuweba na ito, maging miyembro ng 7 daw sect, at magkaroon ng pagkakakilanlan ng isang cultivator mula sa Immortal Astral Continent. Ang Immortal Astral Continent ay ang tunay na mundo. Mas malaki ito ng libo-libo kaysa sa mundong ito at mas maganda pa. Tayo lang ang makikinabang. Ipagkakaluob sa iyo ng Celestial Sovereign ang isang makapangyarihang cultivation kaya't magkakaroon ka ng lugar sa Immortal Astral Continent. Makakakuha ka pa ng kaunting kasikatan doon. Ang lugar na iyon ay ang tunay na Celestial Realm. Pati ang iyong cultivation level ay tataas ng malaki. Mananatiling kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin habang tahimik na tinitingnan ng babae sa purple. Hindi siya tinablan ng mga salita niya. Ang 7-colored Celestial Sovereign at ang kanyang Dao partner ay makakapantay ba sa 9 sons ng Immortal Astral Continent. Isa sa mga pinakamalakas na nilalang mula sa Immortal Astral Continent. Nakakatawa. Isa lamang siyang Panginoon ng kanyang sariling teritoryo. Pati ang 7 Dao sect mo ay isang maliit na sekta lang sa Immortal Astral Continent. Tila may iba kang layunin sa paggising sa kanya. Hindi, alam mo ang tungkol sa 9 na araw. Ang ekspresyon ni Zizia ay nagbago at ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Ang kanyang mga mata ay biglang kumitid habang iniisip ang ginawa ni Wang Lin sa Ligwangbaw at ang sigaw ng Sovereign. Umalis ka na. Kung hindi dahil sa mga nagawa mo para sa Inner Realm, matagal na kitang pinatay dahil lang sa pagiging miyembro ng 7 Dao sect. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin at pumasok ang puot sa mga mata ng babae sa purple. Ang babae sa purple ay kumulo at ang kanyang ekspresyon ay nagbago.
Agad siyang umatras at hindi na nagsalita pa. Siya ay naging isang sinag ng purple na ilaw at mabilis na umalis. Ang seven-colored celestial sovereign, hahanap ako ng paraan upang buhayin siya. Ngunit hindi para sa yaman kundi upang patayin siya. Patayin siya at walang magiging gwardya sa kuweba. Pagkatapos, kukunin ko ang heavenly Dao at dadalhin ko ang mga tao mula sa kuweba sa immortal astral continent. Lifelong cultivator ako na tumatanggap ng hamon ng langit. Kung gagawin ko ito, ganito ko ito gagawin. Paano ako magiging alaga ng ibang tao upang magmakaawa para sa aking buhay, magmakaawa para ipalabas nila ako mula rito? Kung hindi man ako makaalis at mapatay ng Celestial Sovereign, magiging isang lalaki pa rin akong lumaban sa langit. Ngumiti si Wang Lin. Hindi niya binanggit ang mga salitang ito, ngunit ang mga iyon ay some echo sa kanyang puso. Tumingin siya sa lugar kung saan umalis ang babae sa purple at hindi na tinanong ang iba tungkol sa heaven-avoiding coffin. Hindi niya na kailangang magtanong. Kung makakalabas siya at makapasok sa immortal astral continent, malalaman niya ang lahat, pati na ang paraan upang buhayin si Wan'er. Ngunit kung mabaygaw siya, hindi na kailangang magtanong. Ang mamatay kasama si Wan'er ay ang pinakamahusay niyang magagawa sa puntong iyon. Iniiwasan ni Wang Lin ang kanyang mata at lumingon. Tinitingnan ang namamatay na realm sealing formation at ang kanyang mga mata ay kumislap. Nilapitan niya at pinaikit ang mata sa web-like na formation. Siya ay umupo at pumikit. Ang kanyang cultivation ay gumalaw at nagsimulang sumipsip ng enerhiya mula sa mundo. Habang nagmumuni si Wang Lin, ang energy mula sa Cloud Sea ay dumaan mula sa lahat ng direksyon. Ang origin energy ay dumadaloy sa kanyang katawan at tinutulungan ng kanyang ancient god body na mag-recover. Kasabay nito, inabot ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at kinuha ang mga bola ng liwanag gamit ang kanyang karma print. Pinisan niya ang mga ito at nilunok ang essence power mula dito. Pumapasok ang essence power sa kanyang mga essence at nagsimulang mag-restart. Pagkatapos maabot ang ikatlong hakbang, ang origin energy ay nakakatulong lamang sa mabilis na pag-recover ng kanyang ancient god power. Hindi na ito tumutulong sa kanyang cultivation. Sa ikatlong hakbang, may isang bagay na maaaring gamitin upang mapabuti at mapagaling ang mga cultivator, ang essence. Lumipas ang oras. Ilang oras ang lumipas at biglang binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata, naglalarawan ng nakakagulat na presyon. Dahil ang realm sealing formation ay patay na, sisirain ko ito ng buo. Pagkatapos ay gagamitin ko ang aking cultivation upang muling buuin ang formation. Kabanata 1663 Pagwasak sa Pormasayon. Ang mga cultivator mula sa outer realm ay nagsasama ng essence mula sa kapangyarihan ng Just Flames upang pakainin ang buong katawan at maging walang hanggan. Subalit, sa loob ng inner realm, bihira ang Just Flames at naging isang problema ito. Hindi lamang nito pinipigilan ng mga tao na pumasok sa ikatlong hakbang, kundi pagkatapos maabot ang ikatlong hakbang, kung masyadong maraming essence ang kininsumo, magiging mahirap mag-recover. Hindi umasa si Wang Lin sa Just Flames upang maabot ang ikatlong hakbang. Umasa siya sa kanyang pag-unawa upang makumplito ang kanyang tatlong ethereal essences. Nilamon niya ang mga ito upang makumplito ang kanyang thunder at fire essences. Dahil dito, hindi na niya kailangan ng Just Flames sa ikatlong hakbang. Kailangan lang niya ang mga essence na nabuo ng ibang tao. Ang walang katapusang pagkain ng essence ay magpapalakas at magpapabilis sa kanyang cultivation. Gayun din, ang kanyang katawan ay walang Just Flame realm gaya ng mga normal na Spirit Void cultivator. Hindi na kailangan pang pagsamahin ng Just Flame realm sa kanyang katawan upang maabot ang estado ng kasakdalan. Ang katawan ni Wang Lin ay isang ancient god body, isang bagay na higit pa sa kasakdalan. Sa kombinasyon ng kanyang ancient god power at cultivation, kaya niyang patumbahin ang mga cultivator ng Arcane Void sa early stage kahit sa mid-stage ng Spirit Void. Nagtangka pa si Wang Lin na labanan ng mga cultivator ng Arcane Void sa mid-stage. Bagamat magiging mahirap tukuyin ang mananalo, magiging mahirap pa rin para sa kanila na patumbahin si Wang Lin. Ang daang tinahak ni Wang Lin patungo sa ikatlong hakbang ay iba sa mga daang tinahak ng ibang mga cultivator. Kahit ang seven-colored Celestial Sovereign ay naglakbay ng ibang daan. Kahit siya, ang seven-colored Celestial Sovereign, ay nangangailangan ng Just Flames, ngunit ang mga Just Flames na kanyang inabsorb ay hindi nakakapinsala. Hindi ibig sabihin na walang ibang naglakbay sa daang tinahak ni Wang Lin, kundi napakahirap nito. Isang walang kapantay na daan na may walang katapusang mga posibilidad. Kung nais niyang maging isang Arcane Void Cultivator, kailangan niyang makakuha pa ng ilang essences at kumpletuhin ang mga ito. Kapag naabot ng ibang tao ang ikatlong hakbang, halos imposibleng makumplito ang isa pang essence. Subalit, iba kay Wang Lin.
Maaari pa rin siyang makakuha ng ikapitong, ikawalong, ikasyam, at kahit pang-sampung essence. Dagdag pa, dahil hindi siya kumain ng Just Flames, ang kanyang mga essences ay hindi nagtataglay ng fatal na depekto ng hindi pagtatapos pagkatapos maging isang ikatlong hakbang na cultivator. Ang kailangan niya ngayon ay makahanap ng ikapitong essence. Kapag nakuha niya ito, maaabot niya ang late stage ng Spirit Void. Kapag lumitaw at nakumpleto ang ikawalong essence, maaabot niya ang tuktok ng Spirit Void. Sa siyam na essences, makakapasok siya sa Arcane Void stage. Pagkatapos, lahat ng siyam ay pagsasamahin upang maging isa. Kung siya ay may sapat na karunungan at swerte upang pagsamahin ang lahat ng kanyang essences at gawing isang kapangyarihan na tinatawag na Void Power sa Immortal Astral Continent, magagawa niyang harapin ang kalamidad sa ikatlong hakbang. Kapag nakaligtas siya sa kalamidad na ito, magiging isang Void Tribulant Exalt siya. Ang pagkakaiba ng Void Tribulant at Arcane Void ay isang kalamidad na buhay at kamatayan. Ang tagumpay ay nangangahulugang buhay, at ang pagkatalo ay nangangahulugang kamatayan. Sa buong kasaysayan, walang exception, at isang agwat na kailangang harapin ng lahat. Ang kalamidad na ito ay tinatawag na Arcane Tribulant. Hatiin ito sa siyam na yugto, at pagkatapos malimpasan ang lahat ng siyam, makakapasok ka ng matagumpay sa Void Tribulant stage. Kahit ang pinakamalakas na Sovereign ay dumaan lamang sa tatlong Arcane Tribulants at wala ng lakas ng loob upang pagdaanan ang ikaapat. Ang Daw Master na si Blue Dream ay hindi pa nga dumaan sa unang Arcane Tribulant at nanatili sa tuktok ng Arcane Void. Hindi siya natatakot sa kamatayan, ngunit marami pa siyang hindi natatapos, at hindi niya kayang harapin ang pagsisisi ng pagkatalo. Sa loob ng libu-libong taon, maraming mga talentadong tao ang ipinanganak sa Inner at Outer Realms. Ilan sa kanila ang nakarating sa ikatlong hakbang, ngunit hanggang ngayon, tanging isa lamang ang nakapagdaan sa 8 Arcane Tribulants na may pagkakakilanlan bilang isang Cave Cultivator. Isa na lamang ang kulang at siya ay maituring ng Exalt. Siya ay si Old Ghost Zon. Noong pan-ahoy nabigo siya sa kanyang ikalimang Arcane Tribulant at dapat na siyang namatay. Alam ito ng Sovereign. Ngunit, hindi alam ng Sovereign na si Old Ghost Zon ay nakatanggap ng isang dakilang Celestial Fortune. Ang Celestial Fortune na ito ang nagpasik sa kanyang cultivation, at siya ay nakaligtas hanggang sa ikawalong Arcane Tribulant at tumigil bago ang ikasyam. Ang mga nakarating sa Void Tribulant stage sa Immortal Astral Continent ay itinuturing na Grand Exalts. Isang cultivation level ito sa tuktok ng ikatlong hakbang, at kung magagawa mong gawin ang legendary na hakbang na iyon, matitibag mo ang langit. Ang 7-colored Celestial Sovereign ay isang Void Tribulant Exalt, ngunit ang kanyang cultivation level ay hindi peak Void Tribulant kundi mid-stage Void Tribulant. Bagamat nasa mid-stage lamang siya, nagbigay ito sa kanya ng kasikatan sa Immortal Astral Continent at nagsimula siya ng sarili niyang sekta. Itinatag niya ang 7 Dao Sect. Hindi alam ni Wang Li ang tungkol dito, at sa sandaling ito, wala siyang oras upang pag-isipan ito. Binuksan niya ang kanyang mga mata at tumayo, tumingin sa mga bituin. Hindi siya matangkad, ngunit ang aura na ipinapakita niya ay parang kaya niyang suportahan ang langit. Ang kanyang likod ay nakaharap sa Inner Realm, at nagbibigay siya ng pakiramdam ng seguridad tulad ng Ancient Blessing. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalmado, at naglakad siya ng pasulong. Sa hakbang na ito, tumapak siya sa namamatay na Realm Sealing Formation. Ang Porma Sion ay kumalma at nagbigay ng isang ilaw na mas mahina kaysa sa dati. Habang nag-iisip, itinaas ni Wang Li ang kanyang kanang paa at tinapakan ito. May malakas na tunog, kumalabog ang buong Realm Sealing Formation at lumitaw ang malaki, net-like na estruktura. Ang Porma Sion ay lumantad sa buong Inner Realm. Pati ang libu-libong cultivator na nagre-recover sa All Heaven ay nagbukas ng kanilang mga mata at nakita ang Realm Sealing Formation. Ang lakas ng hakbang na ito ay nagbigay daan para magpakita ng buo ang Porma Sion. Tanging sa pamamagitan ng pagpapakita nito kay Wang Lin maaari niyang pahintulutan ang namamatay na Porma Sion na tapusin ang huling bahagi ng buhay nito. Ipinagtagpo mo ang Inner at Outer Realm sa loob ng maraming taon. Pinipigilan mong pumasok ang Outer Realm at naging tagapagtanggol ng Inner Realm. Dahil dito, yumuko ako sa iyo. Inilagay ni Wang Lin ang kanyang mga kamay at yumuko sa Realm Sealing Formation. Ngunit gayon din, dahil sa iyong pag-iral, bihira ang mga cultivator sa ikatlong hakbang sa aking Inner Realm. Dahil dito, ang balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng Inner at Outer Realms ay naging hindi pantay. Ikaw ay nag-trap at nag-seal sa aking Inner Realm. Inilabas ni Wang Lin ang kanyang kamay at walang awang pinress down ito. Lumabas ang karma print habang ang kamay ni Wang Lin ay bumagsak. Pagkatapos ay hinigpitan niya ang kanyang mga daliri sa kamao at inalis ito. Karma, kunin ang mga espiritu. Sumigaw si Wang Lin.
Habang hinihila pabalik ang kanyang kanang kamay, ang porma sayon ay kumilos ng malakas. Isang kidlat ang kinuha mula sa porma sayon. Ito ay isang ilusyon na lance na nabuo mula sa kidlat. Ang lance na ito ay naglalaman ng walang katapusang kidlat at ito ang banal na yaman ng Scatter Thunder Clan. Pinisil ni Wang Lin at ang Thunder Lance ay gumuho. Ang hindi mabilang na kidlat ay nagkalat sa lahat ng direksyon at nagbigay liwanag sa paligid ng espasyo. Dahil ang Thunder Lance ay unang isinama sa porma sayon, ito ang unang pagkakataon na ito ay kinuha at winasak. Mula ngayon, ang espiritu na ito ay hindi na muling mag-e-exist sa loob ng porma sayon. Nang mag-collapse ang lance, nagsimulang kumilos ang porma sayon at mga pino na bitik ang lumitaw dito. Huwag ko nang alamin kung sino ang lumikha sa iyo, ngunit mamamatay ka ngayong araw, kaya mawala ka na. Ako, si Wang Lin, ay magtatayo ng isa pang porma sayon. Ang porma sayon na ito ay magiging para lamang sa aking inner realm, at mag-e-exist lamang para sa aking inner realm, at lubos na magiging sa aking inner realm. Inilabas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at tinapakan ang porma sayon ng 6 na beses. 6 na kalabit, 6 na karma, at 6 na nakapikit na kamao. Ang porma sayon ay nagsimulang gumuho ng tunay. Ang walang katapusang net ay nagsimulang kumalabit at magbiyak. Isang pulang liwanag ang lumitaw sa harap ni Wang Lin, at ang buong porma sayon ay tila nagbigay ng isang liwanag na parang dugo. Isang masakit na hiyaw na parang kayang gumuho ang mundo ang umalingaw. Ang 9-head meteor maze ay biglang lumitaw kasabay ng hiyaw. Ang maze ay kumilos at may dumadaloy na itim na dugo mula sa mga ulo. Subalit, matapos itong umalis mula sa porma sayon, ito ay gumuho at nawala sa harap ni Wang Lin. Pagkatapos ng meteor hammer, isang alon ng init ang sumabog at isang malaking fire catapult ang lumitaw. Hindi mabilang na cultivator mula sa inner at outer realm ang namatay dahil dito, ngunit karamihan sa kanila ay mga cultivator mula sa inner realm. Sa sandaling ito, ang catapult ay hinayla at mabilis na napunit bilang mist. Pagkatapos, ito ay mabilis na nawala. Pagkatapos ng catapult, isang gintong liwanag ang kumidlat at isang gintong blade ang lumitaw. Pagkatapos ng gintong liwanag, isang dambuhalang lilang liwanag ang sumunod. Isang malaking lilang whip ang lumitaw. Ito ay puno ng mga runes at picot ikot tulad ng isang python. Pagkatapos ng whip, ang porma sayon ay kumalabit at isang sinaunang aura ang lumitaw. Isang dambuhalang wolf stick ang lumitaw, at ito ay puno ng mga tinik. Marami ring mga hindi mapakali na mga kaluluwa ang pabalik-balik sa paligid nito, na nagpapakita kung gaano karaming mga buhay ang nakuha nito noon. Ngunit, sa sandaling lumitaw ang mga espiritu ng porma sayon na ito, lahat sila ay sumabog. Nawala sila magpakailanman mula sa mundong ito, nawala mula sa Realm Silum Formation. Ang wasak kasama nila ay isang ibang espiritu ng porma sayon na hindi pa kumukuha ng anyo at isang mas ng fog pa lamang. Sa sandaling lumitaw ito ay gumuho. Ngayon, 7 sa 9 na espiritu ng porma sayon ang winasak na. Tahimik ang ekspresyon ni Wang Lin habang tinitingnan ng Realm Silum Formation na nawala ng 6 na espiritu ng porma sayon. Nagsimula itong gumuho ng hindi maibabalik, na nagdulot ng tunog ng kidlat na umalingaw-ngaw. Nagsimula itong gumuho sa buong inner realm. Ang lahat ng cultivator sa inner realm ay nakita ang pagkawasak ng Realm Silum Formation, layer by layer. Wala nang hadlang sa pagitan ng inner at outer realms. Ang ikawalong espiritu ng porma sayon, ang banal na yaman ng aking ancient clan, ang Heaven-Splitting Axe. Babalik ka ba sa aking kamay o masisira ka kasama ng porma sayon na ito? Bibigyan kita ng pagpipilian. Inilabas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at isang malakas na tunog ng kalabit ang umalingaw-ngaw. Lumitaw ang ikawalong espiritu ng porma sayon. Ang kapangyarihan ng espiritu na ito ay higit pa sa mga naunang 7. Ang espiritu na ito ay ang banal na yaman ng mga ancient gods, ang Heaven-Splitting Axe. Habang ang tunog ng kalabit ay umalingaw-ngaw at ang porma sayon ay gumuho, isang malaking anino ng pang-akit na may matinding aura ng ancient gods ang dahan-daang lumipad palabas. Kabanata 1664 Isang bagong panaho. Nang lumitaw ang palakol, ang aura ng mga sinaunang Diyos ay gamulong palabas tulad ng mga alon ng dagat. Ang aurang ito ay nagdulot ng higit pang pagyanig sa Realm Silum Formation. Ang tunog ng malalakas na kalabit ay umalingaw-ngaw sa mga tainga at patuloy na kumakalat. Kung ipipikit mo ang iyong mga mata, mararamdaman mo ang walang katapusang pagpatay na hinarap ng palakol sa kanyang di mabilang na taon ng pag-iral. Maraming buhay ang natapos ng palakol na ito. Sa sandaling lumitaw ang palakol, si Wang Lin ay tumayo sa harapan nito. Nakita niyang pinalibutan ng di mabilang na ilusoryong kaluluwa na puno ng hinagpis ang palakol, na naglalabas ng mga kaluluwang humihiyaw. Mula sa malayo, ang mga ito ay mukhang maraming bukol. Tila ang palakol ay nagdadala ng mga kaluluwang patay at lumabas mula sa ilalim ng lupa. Isang nakakagimbal na tanawin. Matapos itong lumitaw, hindi ito naglaho tulad ng iba pang 7 espiritu. Ito ay lumutang doon at naging mas solid.
Tila mayroon itong talino at nagkakaroon ng isang pagpili. Pipiliin ba nitong kilalanin si Wang Lin bilang kanyang amo, o masisira na lang ito? Dahan-daang lumipas ang oras. Lalong lumakas ang tunog ng realm sealing formation. Pagkalipas ng 15 minuto, nagkunot ang noo ni Wang Lin nang makita niyang nanatiling hindi gumagalaw ang palakol. Kung hindi ka magpapasakop sa akin, mawala ka. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at pinindot ang heaven-splitting axe. Ang forma sayon ay gumuho ng mas mabilis at ang palakol ay kumilos, at ang kanyang dambuhalang katawan ay lumipad patungo kay Wang Lin. Sa isang iglap, tila nakalabas ang heaven-splitting axe mula sa realm sealing formation. Naglabas ito ng isang hiyaw na kayang pumutol ng langit habang binagsak nito kay Wang Lin. Isang simpleng Royal Ancient God Treasure ay magtatangkang saktan ako. Isang malamig na liwanag ang kumislap sa mata ni Wang Lin at siya ay sumulong. Ang kanyang katawan ay agad na lumaki ng higit sa 10,000 talampakan, nag-transform sa kanyang Ancient God body. Ang katawan niyang tens of thousands of feet ang taas ay parang isang dambuhalang nakatayo sa realm sealing formation. Papalapit ang palakol at binigyan ni Wang Lin ng isang malakas na suntok ito. Ang tunog ng kalabit ay kumalat ng mabilis at ang kalawakan mismo ay nagkaroon ng pagyanig. Ang realm sealing formation ay nagkabasag at gumuho pa. Hindi nakapagbaba ang heaven-splitting axe at tinulak pabalik ng lakas ng suntok ni Wang Lin. Gayunpaman, hindi rin madali para kay Wang Lin. Siya ay naitaboy pabalik ng libu-libong talampakan. Isang malalim na sugat na umabot sa kanyang mga buto ang lumitaw sa kanyang kamao, at pati ang mga buto ay nabasag. Napakabigat ng heaven-splitting axe. Habang umatras, kumislap ang mga mata ni Wang Lin, at nang ang kanyang kanang kamay ay gumaling, siya ay humawak. Isang dambuhalang dugo na liwanag ang lumitaw kasama ang dugo na espada. Inihampas niya ang kanyang kamay at ang dugo na espada ay lumawak ng 1,000 talampakan. Ang liwanag ng dugo ay labis na nakakasilaw. Hawak ang dugo na espada, si Wang Lin ay sumugod. Itinaas niya ang dugo na espada at ibinagsak ito. Isang dambuhalang sinag ng enerhiya ng espada ang sumabog patungo sa heaven-splitting axe. Pareho silang mga hindi matitinag na yaman, at sila ay nagbanggaan ng di mabilang na beses, na nagdulot ng malalakas na tunog ng kalabit. Patuloy na nagbanggaan ng espada at palakol, ngunit ang palakol ay bahagyang nahulog. Pagkatapos ng lahat, wala itong tagapamahala at umaasa lamang sa espiritu ng yaman. Kaya ito ay tinutulak pabalik. Di mabilang na mga marka ng espada ang lumitaw sa palakol at ang liwanag mula dito ay naging hindi matatag. Bumagsak ang espada ni Wang Lin at siya ay umatungal, bibigyan kita ng huling pagkakataon na kilalanin akong iyong amo. Isang malakas na pagsabog ang narinig ng ang palakol ay matulak pababa. Isang malakas na tunog at isang napakalaking puwang sa kalawakan ang nabuksan. Nawala ang dugo na espada sa kamay ni Wang Lin, at sabay na siya ay sumulong. Habang ang palakol ay lumilipad patungo sa puwang at ang napakalakas na Ancient God na lakas ay kumalat, inabot ni Wang Lin ang hawakan ng palakol. Walang awa na hinawakan ni Wang Lin ang palakol, at gaano man kalakas ang pagsubok ng heaven-splitting axe na makaalis, hindi ito nakaligtas. Ngunit sa oras na ito, ang anino ng isang Ancient God ay lumitaw sa ibabaw ng palakol at tila isang hiyaw ang pinakawalan. Hindi malinaw ang mukha nito, ngunit parang gustong lunokon siya habang bumilis ang takbo patungo kay Wang Lin. Ang anino ay may taas na 10,000 talampakan at hugis kono. Mas malaki ito sa itaas na bahagi ng katawan. Parang usok na pinalawak ng di mabilang na beses habang lumilipad. Ang anino na ito ay espiritu ng yaman ng heaven-splitting axe. Sumasabog ito patungo kay Wang Lin habang sumisigaw. Ang katawan ni Wang Lin na may taas na 10,000 talampakan ay parang isang batang lalaki sa harap ng isang lalaking nasa kanyang pinakamalakas na taon. Parang wala siyang pagkakataon na lumaban. Ngunit tinitigan ni Wang Lin ang mga mata ng anino at tumangis ng malakas. Maglalakas loob ka. Ako ay isang Royal Ancient God at taglay ko ang mana ng mga sinaunang nilalang. Nais mo akong lemunin. Naghahanap ka ng kamatayan. Mula sa likod ni Wang Lin, lumitaw ang isang dambuhalang ulo ng sinaunang Diyos at umatungal kasama siya. Tila isang malakas na hangin ang dumaan mula sa walang hanggan at tinamaan ang anino ng heaven-splitting axe. Ang anino ay sumigaw ng takot at mabilis na umatras. Ang katawan nito ay napyunit ngunit mabilis na nagbalik. Pagkatapos nitong magbalik, ang katawan nito ay nanginginig at nahirapang magbigay galang kay Wang Lin. Pagkatapos, mabilis itong bumalik sa heaven-splitting axe at nawala. Ang heaven-splitting axe ay hindi na lumaban at dahan-daang lumamig. Hinawakan ni Wang Lin ang palakol, kinagat ang dulo ng kanyang dila, at dumura ng dugo. Isang marka ng dugo ang tumama sa palakol at nagsanib dito. Ang heaven-splitting axe ay sumuko. Sa pagkakataong ito, pinagtibay ni Wang Lin ang palakol gamit ang kanyang sariling lakas. Noon, kulang siya sa cultivation at kailangan ng tulong ng nakaraang Lord of the Sealed Realm upang makontrol ang palakol na ito.
Hawak ang dambuhalang palakol, ang kanyang puting buhok ay lumilipad. Sa oras na ito, si Wang Lin ay walang pagkakaiba mula sa kanyang estatwa sa planeta Suzaku. Inihampas niya ang kanyang kanang kamay at ang heaven-splitting axe ay naging mga alikabok ng gintong liwanag at nawala sa mga sinaunang Diyos na bituin. Tumingin si Wang Lin sa nababasag na realm ceiling formation at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kakaibang liwanag. Ang huling espiritu na ito ang pinakamalakas, at ang nakaraang Lord of the Sealed Realm ay isinama ang kanyang sarili sa espiritu upang makontrol ang Porma Sion. Gayunpaman, nang magbukas ang puwang at maganap ang mga bagay na ito, ang kaluluwa ng Lord of the Sealed Realm ay namatay. Dahil dito, nawalan ng ilang lakas ang huling espiritu. Ito ang dahilan kung bakit namamatay ang Porma Sion. Inilabas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at bumuo ng isang palad. Ginamit ni Wang Lin ang Karma Print. Ang kanyang palad ay bumaba at naging kamao. Ang bumagsak na realm ceiling formation ay naglabas ng malakas na tunog, na parang ito ay nagsusumikap na mabuhay sa huling pagkakataon. Habang ito ay nanginginig, isang sirang jade ang nahugot. Ang jade nito ay may malalim na bitik at naglalaman ng higit sa 10 mga piraso. Isa sa mga ito ay malinaw na ginawa mga 100 taon na ang nakalipas. Walang aura ng sinaunang lakas ang mga bitik na ito. Bagamat marami ang mga bitik sa jade, makikita pa rin ang isang salitang nakaukit sa ibabaw nito. Ang salitang iyon ay simple, ito ay ang salitang Celestial. Celestial. Habang ang jade ay nahugot ni Wang Lin gamit ang Karma Print, nagsimula ang huling pagbagsak ng realm ceiling formation. Ang mga layer ng net na nakapalibot sa 4 na pangunahing star systems ay gumuho. Ang pagbagsak na ito ay kumpleto, tiyak, at hindi na maibabalik. Habang ito ay bumabagsak, ang mga natitirang cultivator sa 4 na pangunahing star systems ay nagulat. Ang mismong star system ay tila umiikot at ang realm ceiling formation na nagtaguyod sa inner realm ng libu-libong taon ay gumuguho. Sa Cloud Sea, nagsama-sama sina Mu Bingmei, ang babae sa rosas na damit, at si Shi Zifeng. Tumigil sila sa paglipad at tinitingnan ang star system sa kanilang paligid. Nasa isang distansya pa sila mula kay Wang Lin. Gayunpaman, nang gumuho ang realm ceiling formation, hindi sila makausad, kaya sila ay nagsama-sama. Pinanood nila ang dambuhalang net sa ilalim nila na gumuho, at ang pagkabigla na dulot nito ay nagpalit ng kulay ng kanilang mga mukha. Tumingin si Wang Lin sa jade, at matapos mag-isip ng kaunti, inihampas niya ang kanyang kanang kamay. Sa sandaling ito, ang jade ay tuluyang lumabas mula sa realm ceiling formation. Nang lumabas ito ay parang isang puno na walang mga ugat o isang isdang wala sa tubig. Nagkadurugo ito at naging alikabok. Habang ang jade ay gumuho, biglang bumagsak ang realm ceiling formation. Sa sandaling ito, ang Brilliant Void ay wala ng realm ceiling formation sa paligid nito. Ang Summoned River ay ganap ng na-expose sa Outer Realm. Sa sandaling ito, ang All Heaven at ang Cloud Sea ay ganap ng malaya. Pagkatapos ng 10,000 taon, ang harang sa pagitan ng Inner at Outer Realms ay nawala, sila ay muling naging isa. Ang realm ceiling formation na tila umiral magpakailanman at naalala ng bawat henerasyon ay gumuho at nawala. Walang realm ceiling formation, ang misteryosong puwersa na pumipigil sa inner realm mula sa pagtitipon ng Joss Flame ay nawala. Sa sandaling ito sa All Heaven, ang lahat ng mga cultivators ng ikatlong hakbang ay nagpakita ng mga ekspresyon ng kasiyahan. Hindi pa nakikilala si Qinglin. Si Wang Lin ay winasak ang realm ceiling formation. Sa buong kasaysayan, siya ang kauna-unahang tao na gumawa nito. Ang kauna-unahang nagkaroon ng lakas ng loob na sirain ang realm ceiling formation matapos patayin ang mga invading outer realm cultivators. Ang kanyang pangalan ay tiyak na ipagpapasa ng henerasyon sa loob ng 10,000 taon sa mundo ng cultivation dahil siya ay ang Lord of the Sealed Realm. Hindi ang Lord of the Sealed Realm ng Seven Dao Sect, hindi ang Lord of the Sealed Realm sa ilalim ng utos ng Seven-Colored Celestial Sovereign, kundi ang Lord of the Sealed Realm ng mga cultivators ng Inner Realm. Ilalabas niya ang mga cultivators ng Inner Realm mula sa kuweba na ito at ikagulat ang Immortal Astral Continent. Kabanata 1665 itatag. Ang pagkawasak ng Porma Sion ay hindi nangangahulugang natapos na ang lahat. Ang paggawa ng isang bagong Porma Sion na magmamay-ari si Wang Lin at ang Inner Realm ay isang bagong simula. Ito ang unang hakbang patungo sa plano ni Wang Lin na patayin ang Celestial Sovereign. Nang gumuho ang Realm Ceiling Formation, pumasok ang aura mula sa Ancient Star System na bumalot sa Inner Realm. Ang aurang ito ay hindi pamilyar, ngunit sa parehong oras ay pamilyar. Noong unang panahon, bago lumitaw ang Realm Ceiling Formation, ang Inner at Outer Realms ay magkasama. Daan-daang mga mortal ang huminga ng aurang ito at daan-daang mga cultivator ang nag-ensayo gamit ito. Ang ilang mga cultivator ng ikatlong hakbang ay gumamit ng aurang ito upang lumikha ng kanilang sariling mga Joss Flame Realms upang mang-alap ng Joss Flames para tulungan silang mag-ensayo. Ngunit matapos itayo ang Realm Ceiling Formation, inalis ang lahat ng Joss Flames mula sa Inner Realm hanggang sa wala nang natira.
Naging isang masamang siklo ito na tumagal ng 10,000 taon hanggang sa ang Inner Realm ay hindi na kayang makipagsabayan sa Outer Realm. Ngunit ngayon, ang aura na matagal nang nawala ay bumalik sa Inner Realm, tulad ng isang batang ligaw na nalok sa labas ng kanyang tahanan. Isang araw, magbubukas ang pinto at babalik ang bata. Ang pamilyar ngunit hindi pamilyar na aura ay bumalot sa apat na pangunahing sistema ng bituin. Kung sasabihin mong ang aurang ito ay muling binuhay ang lahat, ito ay isang kalabisan. Gayunpaman, ang pagkakaroon nito ay nagbigay ng pag-asa sa mga cultivator ng Inner Realm na kakapanalo lamang sa isang malupit na tagumpay. Patuloy na nagkakalas ang mga layer ng Porma Sion hanggang sa tuluyang mawala. Sa mga oras na ito, ang mga tunog ng kalabog ay umaabot sa kalawakan. Habang gumuho ang Porma Sion, pumasok ang tunog sa Ancient Star System. Ito ay nagdulot ng panginginig sa isipan ng mga cultivator ng Outer Realm. Ang mga may mataas na antas ng pagsasanay at ilang mga cultivator ng ikatlong hakbang ay lumipad at tumingin patungo sa direksyon ng Inner Realm. Hindi nila ito makita mula sa kanilang kinalalagyan, ngunit malinaw nilang naramdaman ang aura mula sa Ancient Star System na umaagos patungo sa Inner Realm. Hindi alam kung sino ang unang lumipad mula sa pagkabigla, ngunit mas marami pang cultivator mula sa Outer Realm ang lumipad mula sa buong Ancient Star System patungo sa Inner Realm. Nais nilang makita kung ano ang mangyayari sa Inner Realm matapos gumuho ang Realm Sealing Formation. Si Wang Lin ay nakatayo sa kalawakan ng mga bituin at kalmadong tinitingnan ang Realm Sealing Formation na naglaho. Nararamdaman niya ang aura ng Ancient Star System at kumikislap ang kanyang mga mata. Matapos ang matagal na panahon, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kanang kamay at nagwagayway. Isang tunog na umabot sa lahat ng apat na pangunahing sistema ng bituin sa Inner Realm ang umalingaw-ngaw. Ang tunog na ito ay parang isang walang katapusang kulog, ngunit lahat ng nakarinig nito ay malinaw na narinig ang kanyang mga salita. Ngayon, winasak ko ang Realm Sealing Formation at gagawa ako ng isa pang Porma Sion. Ang pormasyong ito ay walang pangalan. Habang kumalat ang mga salita ni Wang Lin, itinaas niya ang kanyang mga braso. Ang higanting Free Essence Wheel ay lumipad at tumayo sa kanyang harapan. Isang buzzing sound ang umalingaw at ang higanting gulong ay nagsimulang lumaki at kumalat sa lahat ng direksyon. Mula sa higit sa 10,000 talampakan, naging milyon, dekada-milyong talampakan, hanggang sa maging walang katapusan. Pipaltan nito ang Realm Sealing Formation at magiging bagong Porma Sion. Habang kumakalat ito, ang mga kalabog ng kulog ay umabot sa buong kalawakan. Habang patuloy itong kumakalat, ang mga mata ni Wang Lin ay kumikislap ng kakaibang liwanag. Itinuro niya ang wala sa ibabaw. Lahat ng mga yaman na winasak sa nakaraang 100 taon at lahat ng mga espiritu ng yaman na naglaho sa mga nakaraang digmaan, ngayon, ako, si Wang Lin, ay tatawagin ang inyong mga espiritu na lumabas mula sa kalawakan at pumasok sa aking Porma Sion upang maging walang hanggan. Ang tinig ni Wang Lin ay naglalaman ng lakas ng asensya pati na rin ng buong pag-unawa sa kanyang buhay. Sa sandaling ito, isang hindi nakikitang ripple ang kumalat mula sa kanya bilang sentro, dumaan sa Cloud Sea, All Heaven, Brilliant Void, at Summoned River. Habang ang kanyang tinig ay umaabot matapos dumaan ng ripple, ang mga makulay na anino ay lumitaw mula sa wala. Ang mga aninong ito ay mga espada, mga blade, at iba't ibang mga yaman. Ang mga yaman na ito ay pawang mga sirang bagay. Matagal nang nabasag at naglaho, ngunit may espiritu sila. Narinig ng mga espiritong ito ang pangako ni Wang Lin ng walang hanggan at lahat sila ay lumitaw. Matapos mag-isip ng kaunti, lahat sila ay lumipad patungo sa Three Essence Wheel. Habang pinagsama-sama sila, nagbigay ang lumalaking gulong ng isang malakas na pakiramdam ng karangalan. Matapos pagsamahin ng milyon-milyong espiritu ng yaman, ang gulong ay nagbigay ng malakas na lakas ng buhay. Ang mga may-ari ng lahat ng espiritu ng mga yaman ay namatay at ang mga espiritu ay dapat na naglaho. Gayunpaman, mayroong isang siklo ng reincarnation sa mundong ito, at ang mga espiritu ng mga yaman ay lumabas mula sa siklo ng reincarnation. Ang mga espiritu ng mga yaman ay lumitaw mula sa lahat ng dako ng apat na pangunahing sistema ng bituin at nagsanib sa gulong. Habang nagsasanib sila, ang mabilis na umiikot na gulong ay nagkamit ng matinding karunungan. Lahat ng mga inosenteng planeta ng pagsasanay na nagkulap sa labanang ito, lahat kayo ay may mga kaluluwa at may kani-kanyang kakaibang paraan ng buhay. Gayunpaman, sa paglipas ng milyong taon, maraming sa inyo ang nagkalasog, ngayon, tinatawag ko kayong lahat upang pumasok sa aking Porma Sion at maging walang hanggan. Ang mga mata ni Wang Lin ay puno ng kalungkutan habang mahinahong nagsasalita. Habang ang kanyang mga salita ay umaabot, maraming mga ilusyonaryong anino ng mga planeta ang lumitaw sa buong apat na bakanting pangunahing sistema ng bituin. Maraming mga planeta ng pagsasanay. Matagal nang nawasak, ngunit ang kanilang mga kaluluwa ay ayaw maglaho. Nang marinig ng mga ito ang pangako ni Wang Lin ng walang hanggan, lahat sila ay lumitaw. Habang lumilitaw ang mga kaluluwa ng mga planeta, bawat piraso ng alikabok,
bawat meteorite, at bawat piraso ng sirang kontinente ay nanginginig. Isang sigaw ang umalingaw sa buong apat na pangunahing sistema ng bituin. Ang mga hindi mabilang na partikulo ng alikabok, meteorites, at sirang kontinente ay lumipad kasama ang mga kaluluwa ng planeta patungo sa umiikot na gulong ng asensya. Habang patuloy na nagsasanib, ang gulong ng asensya ay nagkamit ng isang pisikal na anyo at pumutok ng presyon na higit pa sa mundong ito. Iwinagayway ni Wang Lin ang kanyang kamay at ang gulong ay patuloy na lumalawak. Sa kalaunan, binalot nito ang Cloud Seal at kumalat sa All Heaven. Ganap nitong tinakbo ng Summoned River at Brilliant Void. Ang mga cultivator ng Inner Realm ay lahat nagagalak habang tinitingnan ng pormasayo ng gulong na pumalit sa bumagsak na Realm Sealing Formation. Ang kanilang damdamin ay isang bagay na bihirang maranasan sa kanilang buhay. Sa isang kisap mata, isang bagong pormasayo ang lumitaw, humaharang sa Outer Realm, ngunit hindi nito pinipigilan ang aura ng Outer Realm mula sa pagpasok. Ang pormasayo na ito ay isang gulong na walang katapusang laki. Magtatagal ito ng mas mahaba kaysa sa Realm Sealing Formation, at ang kanyang hitsura ay nagtatag ng isang bagong panahon. Ang hindi mabilang na mga cultivator ng Outer Realm na namatay sa aking Inner Realm. Lahat kayo ay nakapamatay ng marami, at kahit na kayo ay patay na, hindi kayo makakapasok sa siklo ng reincarnation. Kailangan ninyong magbayad para sa inyong mga kasalanan. Ngayon, ako, si Wang Lin, ay mag-iipon ng inyong mga piraso ng kaluluwa at gagawin kayong mga alipin upang itulak ang aking gulong, upang magtrabaho magpakailanman at hindi kailanman malaya. Ang mga mata ni Wang Lin ay bumukas at ang kanyang kamay ay bumuo ng isang seal bago itulak pababa sa kalawakan. Sa pagganap na ito, isang bagyong nabuo sa Inner Realm. Ang bagyong ito ay nabuo ng spell at kaluluwa ni Wang Lin. Isang tahimik na sigaw na tanging si Wang Lin lamang ang nakaramdam ay umalingaw sa buong apat na sistema ng bituin ng Inner Realm. Ang mga pira-pirasong kaluluwa ay lumitaw sa kalawakan ng mga bituin. Lahat sila ay may mabagsik na ekspresyon at nagsusumikap. Gayunpaman, agad silang nagbigay ng mga sigaw ng takot habang iniiwas ng bagyong kaluluwa ni Wang Lin at pinagsama sila sa gulong. Ang ilan sa mga piraso ng kaluluwa ay namatay sa nakaraang 100 taon, ngunit mas marami ang mga taong namatay sa mga nakaraang digmaan laban sa Outer Realm. Ang bagyo ay dumaan sa tabi ni Mo Bingmi at mga kasama. Dumaan ito sa Cloud Sea, pinalitan ng All Heaven, dumaan sa Summoned River bago ito dumaan sa Brilliant Void at bumalik. Ang mga malungkot na piraso ng kaluluwa ay lahat sumigaw ng takot habang sila ay nahuli at isiniliw sa gulong. Lalo na sa labanang naganap sa unang labanan sa Cloud Sea, mayroong higit sa 100,000 piraso ng kaluluwa. Lahat sila ay isiniliw sa gulong. Gayun din, sa All Heaven, may daan-daang libong piraso ng kaluluwa. Ang mga tahimik na sigaw ay umaabot, ngunit wala sa kanila ang nakatakas sa kanilang parusa. Ang mga piraso ng kaluluwa ay hindi maaaring pumasok sa siklo ng reincarnation at hindi maaaring ipanganak muli. Patay na sila. Ang isang piraso ng kaluluwa ay ang hinagpis na nilikha pagkatapos ng kamatayan. Kung walang isang bagay upang pagibayuhin sila, mananatili silang hindi nakikita. Karaniwan, ang mga nilalang na sumisipsip ng aurang ito ay nagiging malupit. Ang hinagpis ay may malakas na epekto sa mga cultivator, lalo na sa mga cultivator na may mahina ang pagsasanay. Ang kanilang tinatawag na kaluluwa ay nagmula sa mga piraso ng kaluluwang ito. Habang ang lahat ng mga piraso ng kaluluwa mula sa mga patay na cultivator ng Outer Realm mula sa lahat ng mga digmaan na naganap ay nagsanib sa pormasayo ng gulong, nagsimulang lumitaw ang mga kaluluwa sa paligid ng gulong. Ang kanilang mga kamay ay itinulak ang higanting gulong at, kasama ang milyon-milyong piraso ng kaluluwa, nagsimulang umikot ang gulong. Bawat pag-ikot ay magdudulot ng masakit na sigaw mula sa mga piraso ng kaluluwa, na parang pinipiga sila. Ngunit, habang tumataas ang sakit, mas malakas nilang itinutulak. Ang siklong ito ay magtatagal magpakailanman. Inner Realm, lahat ng mga nakatatandang namatay sa mga nakaraang digmaan, at mga kapwa cultivator. Ngayon, ako, si Wang Lin, ay ginugulo ang inyong mga kaluluwang nagpapahinga upang gisingin kayo, nais niyo bang maging espiritu ng pormasayo na ito? Maging mga kaluluwang sasambahin ng mga henerasyon ng mga cultivator ng aking Inner Realm. Kung payag kayong lahat, hinihiling ko sa inyong lahat na pumunta. Ikinapit ni Wang Lin ang kanyang mga kamay sa mga bituin. Kabanata 1666 Pagguni-guni. Ang busog na ito ay dumaan sa madilim na sistema ng mga bituin, parang hangin. Habang dumadaan ang hangin, ang mga kaluluwang natutulog sa apat na sistema ng mga bituin ay tila nagising mula sa kawalan. Kahit na sila ay namatay sa kaluwalhatian, pagmamataas, kawalan ng magawa, o sa pagnanais na mabuhay, lahat sila ay nagpakita matapos marinig ang mga salita ni Wang Lin. Isang pakiramdam ng kalungkutan ang kumalat sa buong apat na pangunahing sistema ng mga bituin. Ang kalungkutang ito ay nagmumula sa mga kaluluwang iyon. Bagamat sila'y namatay na, ang kanilang mga kaluluwa ay nanatili at tahimik na nagmamasid sa Inner Realm. Sa buong panahon, hindi sila pumasok sa siklo ng muling pagsilang.
Ayaw nilang pumasok sa siklo ng muling pagsilang at hindi nila kaya. Naging mga kaluluwang naglalabas ng galit sila at tahimik na nagmamasid. Naghihintay sila sa araw na ang lahat ng mga cultivator ng Outer Realm ay mamamatay. Naghihintay sila sa araw na babagsak ang Realm Sealing Formation. Nais nilang makita kung matatapos ang walang katapusang digmaang ito. Habang yumuyuko si Wang Lin, hindi siya tumingin pataas ngunit ipinagpatuloy ang kanyang poster. Ang kanyang ulo ay nakaluhod, tinatago ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Ang mga ilusyonaryong kaluluwa ay nagpakita mula sa sistema ng mga bituin. Ang mga unang nagpakita ay ang mga sinaunang cultivator na nabuhay bago pa magkaroon ng Inner Realm o Outer Realm. Sila ang unang henerasyon ng buhay sa ilalim ng Ancient Celestial Realm. Tinanggap nila ang mga turo ng Ancient Celestial Realm. Sila ang unang alon ng mga buhay na may kamalayan sa kuweba. Ang kanilang mga kasuotan ay nagpapakita ng kanilang pagiging parang mga barbaro, ngunit ang mga aura na lumabas mula sa kanilang mga katawan ay puno ng pag-unawa sa mundo. Nang dumating ang Realm Sealing Formation, sila ay naguluhan at natakot. Lahat sila ay nagtangkang tumakas mula sa Realm Sealing Formation, ngunit lahat sila ay namatay. Sa puntong ito, pagkatapos ng hindi tiyak na oras, ang kanilang mga kaluluwa ay tinawag ni Wang Lin. Sila ay nagpakita sa buong apat na pangunahing sistema ng mga bituin at tahimik na nagmamasid kay Wang Lin, na nasa Cloud Sea. Ang mga sumusunod sa kanila ay ang mga cultivator mula sa panahon bago wasakin ang apat na Celestial Realms, ang mga Celestial mula sa mga Celestial Realm na iyon. Bagamat hindi sila tunay na Celestial mula sa Immortal Astral Continent, sa puso ni Wang Lin, sila ay mga tunay na Celestial. Marami sa kanila ang namatay na sinusubukang makalabas mula sa Realm Sealing Formation. Sa mga maraming pagsalakay mula sa Outer Realm, marami ang namatay. Bagamat nakaluhod si Wang Lin, naramdaman niya ang mga kaluluwang ito na nagdadala ng lungkot. Malinaw niyang naalala ang unang pagkakataon na nakita niya ang estatwa ng Scatter Thunder Clan noong unang pumasok siya sa Seven-Colored Realm. Tiningnan niya ang mga alaala ng estatwa at nakita ang mga Celestial na nagmamadaling tumakas patungo sa Realm Sealing Formation, ngunit isa-isa silang namatay. Ngayon, ang mga patay na kaluluwa ng mga Celestial ay tinawag mula sa kawalan simula nang sila'y mamatay. Pagkatapos ng mga Celestial, nagpakita ang mga cultivator mula sa panahong ito. Sila ang mga cultivator na namatay sa 100 taong digmaan. Kilala ni Wang Lin ang marami sa kanila, ngunit marami pa ang hindi niya kilala. Ngunit ang mga walang katapusang kaluluwang nagpakita ay namatay para sa Inner Realm. Ang kanilang mga kamatayan ay kailangang alalahanin ng mga susunod na henerasyon. Sa buong panahon, labis na marami ang mga cultivator at mga nilalang na namatay sa mga digmaan sa pagitan ng Inner at Outer Realms. Wala ni isa man ang nagtayo ng isang memorial para sa mga namatay na cultivator, hindi noong sinaunang panahon o noong mga panahon ng mga Celestial. Hanggang ngayon, si Wang Lin lamang ang nagbigay-pugay sa mga kaluluwang namatay sa labanan. Handa ba kayong maging espiritu ng walang hanggan ng Formisyong ito? Itinaas ni Wang Lin ang kanyang ulo at tumingin sa mga kaluluwa. Malakas niyang sinabi ang mga salitang ito. Habang nagsasalita si Wang Lin, ang walang katapusang mga kaluluwa sa Inner Realm ay naging distorted at naging isang hindi nakikitang aura na dumaan patungo kay Wang Lin. Ang unang dumating kay Wang Lin ay isang sinaunang cultivator. Ang kanyang ekspresyon ay malabo at ang kanyang kaluluwa ay malungkot. Nagpakita siya sa 1,000 talampakan mula kay Wang Lin at malalim na tumingin sa kanya. Nananatili si Wang Lin sa kanyang poster ng yumuko. Ang kaluluwa ay nagdasal ng kanyang mga kamay kay Wang Lin. Pagkatapos niyang i-clasp ang kanyang mga kamay, sumabog siya sa malaking gulong at voluntaryong naging isa sa espiritu ng formation. Sa likod niya, ang mga kaluluwang namatay noong sinaunang panahon ay dumating. Lahat sila ay nagdasal ng kanilang mga kamay kay Wang Lin mula sa 1,000 talampakan at pumasok sa will formation ng walang pag-aalinlangan. Bagamat mayroon pa silang mga galit mula sa kanilang pagkamatay, nang ipagdasal nila ang kanilang mga kamay, wala silang pagsisisi habang malugod nilang pinagsama ang kanilang mga kaluluwa sa will formation. Namatay sila para sa Inner Realm, at kahit pagkatapos mamatay, inialay nila ang kanilang mga kaluluwa para sa Inner Realm. Sila ay mga bayani sa buhay at mga bayani sa kamatayan. 1, 2, 10,000, 20,000, 100,000, 100,000. Lahat ng sinaunang cultivators na namatay ay nagpakita at nagdasal ng kanilang mga kamay kay Wang Lin. Dumating sila ng mag-isa, sa maliliit na grupo, sa daan-daan, o sa libo-libo. Lahat sila ay pinagsama sa formation pagkatapos magdasal. Sa likod nila ay ang mga Celestial mula sa 4 na Celestial Realms. Dumating sila mula sa Wind, Rain, Thunder, at Lightning Celestial Realms, ngunit ang dugo na dumadaloy sa kanilang mga katawan ay nanatiling mula sa Inner Realm. Bagamat patay na sila sa loob ng napakahabang panahon, ang kanilang mga kaluluwa ay mga kaluluwa ng Inner Realm. Ipinanganak sila bilang mga tao ng Inner Realm at namatay bilang mga kaluluwa ng Inner Realm. Dahan-dahan silang nagpakita kay Wang Lin.
Tulad ng mga martir na nauna sa kanila, nagdasal sila ng kanilang mga kamay kay Wang Lin at pinagsama sa formation. Ang tagpong ito ay nagbigay ng alon sa isipan ng hindi mabilang na mga tao na nakita ito. Nananatili si Wang Lin sa kanyang bao. Pagkatapos ng mga kaluluwang celestial, dumating ang mga kapwa cultivator na namatay sa 100 taong digmaang ito. Maraming pamilyar at hindi pamilyar na mga mukha ang nagpakita. Lahat sila ay nagdasal kay Wang Lin at mabilis na pumasok sa formation. Ang ilan sa kanila ay mga kaaway ni Wang Lin, at ang ilan ay may kaugnayan kay Wang Lin, ngunit sa puntong ito, ginamit nila ang huling lakas upang ipagtanggol ang Inner Realm. Isang aura ng kalungkutan ng bumalot sa sistema ng mga bituin. Ang mga cultivator mula sa Outer Realm na dumating ay natakot sa kanilang nakita. Sa All Heaven, sa 19 na natitirang mga planeta, lahat ng mga cultivator ay tumayo at nagdasal sa mga bituin ng walang sinumang namumuno sa kanila. Si Master South Cloud, si Tunan, Master Hongshan, Xinglin, at ang iba pa ay lahat tumayo ng walang exception. Tinitingnan nila ang langit na may kalungkutan at paggalang. Hindi lamang sila, kundi pati na rin sa iba pang 3 sistema ng mga bituin. Ang ilang mga grupo ng natitirang cultivator ng Inner Realm ay tumangala. Ang mga alaala ng digmaan ay nag-flash sa kanilang mga mata at nagdasal sila sa mga bituin. Kasama rin sa mga ito ang 3 kababaihan na nagtipon sa Cloud Sea at medyo malayo pa kay Wang Lin. Ang kanilang mga mata ay puno ng kalungkutan habang nagdasal sila sa mga anino na dumaan. Gayon din sa puntong ito, sa Brilliant Void, sa walang laman na sistema ng mga bituin, ipinakita ni Old Ghost Zan ang isang bihirang seryosong ekspresyon. Tumayo siya at tumingin sa mga kaluluwang dumadaan at nagpakita ng isang komplikadong ekspresyon. Lu Kai, Li Dong, Chang Yi, nandyan ba kayo? Matagal na kayong namatay at ako na lamang ang nabubuhay. Noon, nagbabalak tayo kung bakit ang Inner at Outer Realms ay nagsasagupaan. Hindi ko inisip na balang araw magiging pinagmumulan ako ng digmaang kinamumuhian ko noon. Nangako tayo na babaguhin ito, nawawasakin ang Realm Seal Formation at magbibigay daan sa Inner Realm para magpatuloy. Ngunit hindi nila alam ang natuklasan ko mula sa Celestial Origin. Natuklasan ko ang isang nakakagulat na lihim. Ang kalungkutan ay sumot kay Old Ghost Zan. Bagamat siya ay maaring ituring na pinakamalakas na tao sa kuweba, isa pa rin siyang tao, isang buhay na ipinanganak sa kuweba. Hindi siya walang emosyon. Habang tinatawag ni Wang Lin ang mga kaluluwang iyon, nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang puso. Siya ay naguluhan at puno ng kalituhan ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng matagal na panahon, yumuko siya sa mga kaluluwang iyon. Gayunpaman, nang yumuko siya, ang kanyang ekspresyon ay nagbago at naging masakit. Parang may lakas na sumabog mula sa kanyang katawan, pinipigilan siyang magbigay galang sa mga kaluluwang ito na nagpaparamdam sa kanya ng pagkakasala. Maaari kitang tulungan, ngunit hindi mo ako kayang pigilan sa pagyuko sa mga kaluluwang ito na nagpaparamdam sa akin ng pagkakasala. Hinigpitin ni Old Ghost Zan ang kanyang mga ngipin at isa-isang sinabi ang mga salitang ito. Hindi niya pinansin ang lakas na sumubok siyang pigilan at tinapos ang kanyang bao. Kasabay nito, sa Summoned River, sa isang meteorite na napansin pa ni Wang Lin gamit ang kanyang Divine Sense, dahan-daang binuksan ng All-Seer ang kanyang mga mata. Tahimik ang kanyang ekspresyon. Napansin niya ang mga kaluluwang tinawag mula sa mga bituin at nagmuni-muni. Matapos ang matagal na panahon, tumalon siya mula sa meteorite at tumayo, tinitingnan ng hindi mabilang na kaluluwa. Dapat ako ang unang tao na magising ang aking alaala, ngunit ako pa rin ay isang cultivator ng Inner Realm, karapat-dapat kayo sa isang bao mula sa matandang ito. Say ng All-Seer at inalog ang kanyang manggas habang yumuko siya sa mga bituin. Gayon din sa Summoned River, may isang tao na hindi nakita ng All-Seer. Siya ang batang lalaki na nagmula sa Divine Retribution ni Wang Lin, mula sa siwang na nagdudugtong sa Ancient Celestial Realm. Nakatagilid siya at ang kanyang katawan ay malabo. Imposibleng makita siya ng malinaw. Sa puntong ito, binuksan niya ang kanyang mga mata at isang kislap ng gintong liwanag ang dumaan sa kanyang tingin. Pagkatapos, ang pagpapakita ng paghamak ay sumak sa kanyang mga mata. Ano ang silbi ng pagyuko sa mga kaluluwang ito? Isang pangkat ng mga ibong nakakulong. Hindi ko mahanap ang lugar na sinabi ni Uncle Teacher Ma, kaya't hindi ko naguguluhin. Kung iisipin, dapat magising si Uncle Teacher Ma sa lalong madaling panahon. Ang kuweba ng Seven Dao Sect ay nagiging mas interesado. Kabanata 1667 Pagbabago ng mga hangganan. Bago kay Wang Lin, ang mga walang katapusang kaluluwa ay nagdikit ng kanilang mga kamay at pumasok sa pormasyong gulong. Pagkatapos nilang lahat pumasok, ang napakalaking pormasyong gulong ay nagbigay ng kumikislap na liwanag. Ang liwanag na ito ay malumanay sa mga nagninilay sa panloob na rehiyon, ngunit para sa mga nagninilay sa panlabas na rehiyon, ito ay isang masakit na kislap. Sa ilalim ng liwanag na ito, malinaw na makikita ang maraming kaluluwa ng mga nagninilay sa panlabas na rehiyon sa ilalim ng malaking gulong. Dahan-dahan nilang itinutulak ang gulong tulad ng mga alipin.
Habang itinutulak ng mga alipin ng mga nagninilay sa panlabas na rehiyon ng gulong, maraming kaluluwa mula sa panloob na rehiyon ang nakaupo sa gulong, nagsisilbing mga espiritu ng porma sayon ng gulong na ito. Habang umiikot ang gulong, isang malakas na tunog ng kulog ang umalingaw sa buong mga bituin. Isang batas ng mundo ang nabago. Ang mga nagninilay sa panloob na rehiyon ay maaaring pumasok sa panlabas na rehiyon sa pamamagitan ng pormasyong ito, ngunit ang mga nagninilay sa panlabas na rehiyon ay hindi makakapasok. Kasabay nito, ang hitsura ng pormasyong ito ay hindi umadlang sa aura mula sa sinaunang sistema ng bituin. Pinipigilan lamang nito ang mga nagninilay na hindi kabilang sa panloob na rehiyon, lahat ng mga angkan na may marka sa pagitan ng kanilang mga kilay. Dahil sa aura mula sa sinaunang sistema ng bituin, ngayon ay maaaring mangalap ang mga nagninilay sa panloob na rehiyon ng mga Joss Flames upang magnilay. Nawala ang chain na nakapalibot sa mga nagninilay sa panloob na rehiyon. Habang ang lahat ng kaluluwa mula sa panloob na rehiyon ay pumasok sa pormasyong gulong, inihapay ni Wang Lin ang kanyang kamay. Ang kanyang puting buhok ay lumilipad kahit walang hangin, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng kakaibang liwanag, at siya'y sumigaw. Pormasyong gulong na walang pangalan, mag-activate. Habang siya'y sumisigaw, ang pormasyong gulong ay umalog at mabilis na lumaki. Habang umiikot, ito ay lumaki ng isang nakakagulat na laki. Ang gulong na ito ay hindi lamang humaharang sa Cloud Sea mula sa panlabas na rehiyon. Sa halip, ito ay lumulutang sa ilalim ng panloob na rehiyon at tinatakpan ng buong panloob na rehiyon. Kung titingnan mula sa malayo, makikita ito ng malinaw. Ang panloob na rehiyon ay tulad ng isang bilog, at sa labas ng bilog ay ang panlabas na rehiyon. Sa puntong ito, ang pormasyong gulong na ito ay isang malaking bilog sa ilalim ng panloob na rehiyon, na ganap na tinatakpan ng panloob na rehiyon. Inihapay ni Wang Lin ang kanyang kamay at mabilis na pinalawak ang gulong patungo sa espasyo na kabilang sa panlabas na rehiyon. Isang malakas na tunog ng kulog ang umalingaw sa buong panloob at panlabas na rehiyon. Kumalat ito sa lahat ng mga bituin at nagdulot ng panginginig sa yungib. Habang ang gulong ay umiikot at mabilis na lumalawak, ang mga nagninilay sa panlabas na rehiyon ay umatras ng takot. Ang iba ay hindi agad nakalayo at tinamaan ng gulong. Naglabas sila ng mga malulungkot na sigaw habang ang kanilang mga katawan ay bumagsak at ang kanilang mga kaluluwa ay nahatak papunta sa porma sayon sa ibaba. Sila ay naging mga alipin na nagtutulak sa porma sayon. Habang ang gulong ay mabilis na lumalawak, ang panloob na rehiyon ay lumawak ng walang hanggan. Lahat ng mga lugar na tinatakpan ng gulong ay magiging bahagi ng panloob na rehiyon. Ito ay isang pagsalakay, isang hayag na pagsalakay. Bamulong si Wang Lin, ang taong lumikha ng Realm Ceiling Formation ay hindi makatarungan. Bakit ang panloob na rehiyon ay binigyan lamang ng ganitong kalawak na espasyo? Ngayon, ako, si Wang Lin, ay magbabago ng rehiyon gamit ang pormasyong gulong na ito. Habang ang pormasyong gulong ay lumalawak, ang panloob na rehiyon ay agad na lumawak ng 20%. Ang pagpapalawak ng panloob na rehiyon ay nangangahulugang ang panlabas na rehiyon ay lumiit. Mayroong hindi mabilang na mga planeta sa loob ng 20% na pagpapalawak. Ang mga mortal ay nanatili, ngunit lahat ng mga nagninilay na may marka sa pagitan ng kanilang mga kilay ay nakatakas. Kung sila ay nahuli ng huli, ang kanilang mga katawan ay magiging abo at ang kanilang mga kaluluwa at pinagmulan ng kaluluwa ay magiging mga alipin ng porma sayon. Sa loob ng mga walang katapusang taon, dahil sa mga laban ng nagninilay, maraming inosenteng mortal ang namatay. Ang inyong mga kaluluwa ay hindi maaaring mabuhay ng walang hanggan tulad ng mga kaluluwa ng mga nagninilay, ngunit kayo ay umiiral pa rin. Kayo ay mga inosente. Ngayon, ako, si Wang Lin, ay ibabalik kayo sa siklo ng reinkarnasyon gamit ang gulong na ito. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kamay at itinutok ang kanyang daliri sa kalangitan. Ang espasyo sa panloob na rehiyon ay nanginginig. Ang mga usok na aura ay lumitaw sa lahat ng direksyon at nagsama-sama sa harap ni Wang Lin. Bumuo sila ng isang di nakikitang vortex sa harap ni Wang Lin. Ang vortex na ito ay naglalaman ng mga kaluluwa ng mga mortal, na mas marami kaysa sa mga nagninilay. Ang vortex na binuo ng mga kaluluwa ay umuungal sa tabi ni Wang Lin. Habang siya'y umabot at inihapay ang kanyang kamay, ang vortex ay tumungo patungo sa lumalawak na gulong. Sa isang iglap, ang mga walang katapusang kaluluwa ng mortal ay pumasok sa pormasyong gulong. Sa tulong ng gulong, sila ay ipinadala sa umiiral na siklo ng reinkarnasyon ng kalangitan. Nang pumasok ang mga kaluluwa ng mortal sa porma sayon, ang kanilang lakas ay nakatulong sa pagpapalawak ng porma sayon mula 20% hanggang 30%. Ako, si Wang Lin, bilang isang nagninilay ng panloob na rehiyon, ay magbabantay sa lugar na ito ng 3 taon. Sa loob ng 3 taon na ito, isusuko ko ang lahat at papasok sa porma sayon upang maging unang espiritu ng porma sayon. Malinaw ang mga mata ni Wang Lin habang siya ay lumapit at ang kanyang katawan ay nag-fuse sa porma sayon. Isang sinag ng liwanag ang kumikislap at ang kanyang katawan ay tuluyang nag-fuse sa porma sayon. Pagkatapos ay umupo siya at ang pormasyong gulong ay lumawak hanggang 40%.
Ang panloob na rehiyon ay ngayon 40% na mas malaki kaysa dati. Sa puntong ito, tila naabot na ng pormasyong gulong ang isang limitasyon at huminto sa pagpapalawak. Isang pagsabog ng liwanag ang kumalat at tila lumalawak ng walang hanggan. Ang buong panloob na rehiyon ay tila natatakpan ng isang cylindrical na liwanag. Ang katawan ni Wang Lin ay nag-fuse sa porma sayon sa Cloud Sea. Umupo siya at ang Emperor Furnace ay lumitaw sa kanyang harapan. Isinara niya ang kanyang mga mata at nagsimula ang kanyang 3 taon ng pagbabantay. Ang kaguluhang ito ay nagdulot ng pagpapalawak ng panloob na rehiyon ng 40%. Ang 4 na star system ay lumawak at maraming mga planeta ng pagninilay na walang mga nagninilay ay lumitaw sa panloob na rehiyon. Para bang binigyan ng buhay ang panloob na rehiyon. Ngunit para sa panlabas na rehiyon, ito ay isang matinding suntok. Hanggang ngayon, hindi pa rin lumilitaw ang Sovereign. Siya ay nakaupo sa kanyang ibang palasyo, nakatingin sa lugar kung saan si Wang Lin ay naruroon. Mayroon lamang siyang lakas ng 2 shot, hindi ito maaaring magkamali, 2 shot lamang. Ngunit ang aking 3 buhay na spell ay nagamit na noon, kaya't ngayon may isa na lamang akong buhay na natitira. Dapat ko siyang pilitin gamitin ang natitirang 2 shot sa loob ng 3 taon na ito. Kapag naubos na ang lakas ng busog, hindi siya makakaligtas kahit isang suntok mula sa akin. Ang ekspresyon ng Sovereign ay madilim at may malamig na kislap sa kanyang mga mata. Ang takot niya kay Wang Lin ay lumampas pa sa taong nagpuwersa sa kanya upang umalis sa panloob na rehiyon sa isang sigaw. Master Miao Yun, Devil Master 9 Heaven, at ang Great Desolation ay lahat nakulong sa sinaunang libingan kasama ang ika-4 na concubine. Kung makalabas ang 4 na iyon, baka matulungan nilang ma-absorb ang mga shot na iyon. Tumayo ang Sovereign at naglakbay papalayo nang tumigil siya. Ang kanyang mga mata ay kumislap at itinaas niya ang kanyang kanang kamay, at isang jade ang lumitaw. Nag-iwan siya ng isang strand ng Divine Sense sa jade at pagkatapos ay itinapon ito. Ang jade ay nawala ng walang bakas. Sovereign Council, pakinggan ang utos na ito. Ipagtipon ng lahat ng natitirang lakas at maglunsad ng atake sa bagong pormasyong nabuo. Sirain ito sa loob ng 3 taon sa anuman presyo. Ang lahat ng third step cultivators mula sa sinaunang sistema ng bituin, pakinggan ang aking utos at pumunta sa Sovereign Council. Sundin ang kanilang mga utos at sirain ang pormasyong ito. Ang lahat ng Fifth Heaven's Blight cultivators mula sa lahat ng angkan, magtipon sa Sovereign Council at tanggapin ang Void Puppet Refinement. Kung hindi kayo susunod, ang buong angkan ninyo ay masisira. Buksan ang tinatawag na Sovereign Council Treasure House at kunin ang sinaunang lihim na summon. Kunin ang dugo ng 100,000 nagninili upang buksan ang sinaunang imperial na utos. Ang ekspresyon ng Sovereign ay madilim at isang kislap ng malamig na galit ang dumaan sa kanyang mga mata. Pagkatapos magpadala ng mga utos, siya ay lumipad papalayo. At mayroon din si Daw Master Blue Dream. Ang katawan ng ika-5 concubine ay asawa niya, at ang kaluluwa ng asawa niya ay nananatili sa loob ng ika-5 concubine. Tahimik na nagmuni-muni ang Sovereign sandali bago nagpakita ng isang matibay na tingin at naglaho. Nang muling magpakita siya ay nasa bundok blue ng Blue Silk Clan. Ang Sovereign ay lumulutang doon, nakikinig sa malungkot na himig. Matapos ang mahabang panahon, itinaas niya ang kanyang manggas at nagsalita patungo sa kubo sa tuktok ng bundok. Matandang kaibigan Blue Dream, alam mo ba kung ano ang nangyari sa panloob na rehiyon? Ang tunog ng zither ay umalingaw at nagtagal bago ito huminahon. Ang boses ni Daw Master Blue Dream ay nagmula sa loob ng bahay. Alam ko. Kung mapapalabas mo ang isang shot mula sa kanya, magpapakumbaba akong gamitin ang lakas ng aking celestial bloodline upang gawin ang lahat ng kinakailangan upang matulungan kaalisin ang kaluluwa ng ika-5 concubine. Tahimik na dumaan mula sa loob ng bahay. Sigurado ang Sovereign na hindi tatanggi si Blue Dream. Pagkatapos niyang magsalita, lumingon siya at naglaho ng walang bakas. Pagkatapos niyang magpakita muli, siya ay nasa tabi ng isang bitik sa sinaunang sistema ng bituin. Hindi siya pumasok, ngunit ang kanyang mga mata ay kumislap at ang kanyang malakas na divine sense ay kumalat. Ika-7 concubine, ikaw ay nagtakda ng closed-door cultivation hanggang ngayon at ang iyong mga sugat ay matagal nang gumaling. Kung hindi ka kikilos, ang ating kasunduan ay mawawala. Matapos ang isang mahabang panahon, isang kalmadong boses ang nagmula sa bitik. Ako ay kikilos. Tumingin ang Sovereign sa bitik at umalis. Pumunta siya sa maraming lugar at tinipon ang lahat ng mga puwersa sa sinaunang sistema ng bituin. Sa huli, siya ay lumitaw sa kalaliman ng sinaunang sistema ng bituin, kung saan mayroong 9 na piraso na lumulutang upang magbuo ng isang circular na kontinente. Mayroong isang di nakikitang porma sayon na bumabalot sa lugar na ito. Maliban na lamang kung may celestial bloodline, hindi kayang pumasok sa porma sayon na ito. Ang Sovereign ay magalang na nakatayo sa isa sa mga piraso at yumuko. Binabati ng disipulo ang guro. Kabanata 1668 ang isang taon na para kay Shizi.
May 9 na pira-pirasong naglalawang piraso, at bumuo sila ng isang bilog. Ang mga ito ay gumagalaw sa isang kakaibang landas at ang tunog na ginawa nila ay umabot sa buong sistema ng mga bituin. Dahil sa porma sayon, ang sinumang walang celestial na dugo ay hindi makakakita ng kahit ano dito. Kahit na dumaan sila, hindi nila mamamuli ng lugar na ito. Kung wala kang celestial na dugo, hindi mo mararamdaman ang hindi nakikitang porma sayon na humaharang sa iyo. Ang Sovereign ay magalang na yumuko sa isa sa mga pira-pirasong piraso. Ang 7 piraso mula sa siyam ay naglabas ng 7 magkakaibang kulay at nagtipon upang bumuo ng isang bahaghari. Ang natitirang 2 piraso ay mapatla at walang liwanag. Nabalot sila ng liwanag ng 7 kulay. Habang patuloy na kumikislap ang liwanag ng 7 kulay, unti-unting lumitaw ang isang anino sa loob ng liwanag. Hindi nagtagal, naging malinaw ang itsura nito at lumabas mula sa liwanag. Kung naruroon si Wang Lin at nakita ang taong ito, makikilala niya ito bilang ang 7 kulay na dawis na lumitaw sa 7 kulay na kaharian ng iligtas niya si Qing Shui. Disipulo, magalang na bumabati sa guro. Ang Sovereign ay tahimik na nagmuni-muni habang tinitingnan ang 7 kulay na dawis sa harap niya. May komplikadong tingin sa kanyang mga mata. Natatalo na ang Outer Realm laban sa Inner Realm. Noong una, inutusan ako ng guro na ipadala ang Li Guangbao sa Inner Realm, at ngayon ay nasa mga kamay ni Wang Lin. Hindi ko kayang labanan ito. Guro, pakiusap, magbigay ng utos. Ang liwanag ng 7 kulay ay nagtipon sa 7 kulay na dawis. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado at ang kanyang tingin ay dumaan sa katawan ng Sovereign. Talaga bang siya'y nababaliw? Biglang nagsalita ang 7 kulay na dawis. Nang inig ang Sovereign at pumikit. Pagkalipas ng mahabang panahon, binuksan niya ang kanyang mga mata at tumango. Hindi ko yata iniisip. Ngumiti ang 7 kulay na dawis at tumingin sa malayo. May kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Tutulungan kitang buksan ang Ancient Tomb at palabasin ang mga tao doon. Tungkol sa mga susunod na hakbang, ikaw na ang bahala. Malapit na matapos ang larong ito. Ang pangatlo ay matagal nang nakatago at muling ipinanganak ng maraming beses. Ngayon, marahil ay dapat na silang lumabas. Ngumiti ang 7 kulay na dawis at puno ng pananibik ang kanyang mga mata. Nag-alinlangan sandali ang Sovereign at nagtanong, si Wang Lin ba ang pangatlo? Bukod sa iyo, kami ni Old Ghost Zon at ang ilan pang iba ay maaaring ang pangatlo. Napakagaling niyang magtago. O baka hindi pa nga niya alam ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Tungkol kay Wang Lin, hindi siya mukhang ganoon. Pero hindi rin naman imposible, mabagal na sinabi ng 7 kulay na dawis. Nagsay ang Sovereign sa kanyang puso. Inilapit niya ang kanyang mga kamay sa 7 kulay na dawis at umalis. Ngunit ilang hakbang lang ang ginawa niya bago tumigil. Hindi siya lumingon, ngunit nagsalita siya ng seryoso. Nang hilingin mong sumamba ako sa iyo bilang guro, pumayag ako. Ang ipinangako mo sa akin. Ang iyong guro ay hindi makakalabas sa lugar na ito. Kapag nilamon ko ang pangatlo, hindi ko na matatalo si Old Ghost Zon. Pagkatapos, ang iyong dating guro ay magiging pampataba ko. Ngumiti ang 7 kulay na dawis. Ang kanyang katawan ay naging liwanag ng 7 kulay at naglaho. Ang mukha ng Sovereign ay naging komplikado. Pagkalipas ng matagal na panahon, nagsay siya at naglakad papalayo. Dahan-daang lumipas ang panahon. Si Wang Lin ay nakaupo sa loob ng 3 essence na porma sayon ng gulong, at sa ibaba niya ay ang Emperor Furnace. May 2 Arcane Void na cultivator sa loob nito. Isa ay ang matandang lalaki na nakasuot ng itim at ang isa ay ang ikalimang concubine. Ang mga spell ng dalawang ito ay nakakagulat, at tanging ang Emperor Furnace lamang ang makakapigil sa kanila. Hindi kayang pag-ugaliin sila ni Wang Lin sa isang maikling panahon. Sa ngayon, nakapikit ang kanyang mga mata habang nakaupo siya sa itaas ng Emperor Furnace, pinipigilan at pinapagtibay sila. Magbantay ng 3 taon, ang pinakamahirap na 3 taon. Matapos ang isang hindi tiyak na tagal ng panahon, 3 sinag ng liwanag ang bahagyang lumitaw sa Cloud Sea, na lubos ng lumawak. Nagbago ito sa mga silhouette ng 3 babae. Ang 3 babae ay wala pang 10,000 talampakan mula kay Wang Lin. Nakatagilid sila roon, tinitingnan ang likod ni Wang Lin. Ang likod na ito ay malungkot at nagbigay ng pakiramdam ng kalungkutan. Ngunit, ang figure na ito ay nagbigay din ng pakiramdam ng isang bundok. Para siyang bundok na nakaupo at nagprotekta sa Inner Realm. Ang unang tumayo ay si Shi Zifeng. Ang kanyang katawan ay mahina at dahan-dahan siyang lumakad patungong 10,000 talampakan. Tiningnan niya si Wang Lin, na may mga mata na nakapikit, at nagbigay ng malambot na titig. Isang magandang ngiti ang sumat sa kanyang mukha. Napag-isipan ko na. Ayokong maging disipulo mo. Huwag akong maging yung disipulo. Ang mga cultivator tulad natin ay nabubuhay ng napakatagal. Hindi ko alam kung kailan matatapos ang buhay natin. Ang nais ko lang ay 1 taon mula sa iyong buhay. 1 taon lang ang kailangan ko. Magbabantay ka sa Inner Realm ng 3 taon.
Hayaan mong samahan kita ng 1 taon, malumanay na sinabi ni Shi Zifeng. Tahimik na nag-isip si Wang Lin. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapikit at hindi siya nagsalita. Pagkatapos ng 1 taon, aalis ako. Kung mamamatay ako, mawawala ako. Kung mabubuhay ako, maghahanap ako ng katahimikan. Hindi mo kailangan magsalita, hindi mo kailangan akong tingnan, pero nandito lang ako. Hindi mo ako pwedeng paalisin. Hindi inalintanan ni Shi Zifeng ang ugali ni Wang Lin. Umupo siya sa tabi niya at tahimik na tumingin sa kanya. Isang maganda siyang babae, at nagkaroon siya ng ilang edad habang ang panahon ay lumipas. Ngunit sa mga sandaling ito, sa tabi ni Wang Lin, para siyang bumalik ng mahigit sa 1,000 taon. Si Wang Lin ang unang tao na gusto niya at siya rin ang huli. Sa pagitan noon ay walang katapusang panahon. Hindi na siya bata. Ramdam na niya na hindi siya nasa puso ni Wang Lin. Pagkatapos ng lahat, magkasama lang sila ng maikling panahon. Baka siya lang ay isang dumaan sa buhay ni Wang Lin. Naiintindihan na niya ang lahat ng ito. Hindi na hinahangad ni Shi Zifeng ang magpakailanman, nais lang niyang ang taon na iyon. 1 taon ng pagsama sa kanya upang tapusin ang buhay na puno ng pagmamahal. Siya ay isang babaeng walang tapang, ngunit ngayon ay nagtipon siya ng lakas ng loob at sinabi ang lahat ng ito kay Wang Lin. Bagamat mukhang kalmado siya, natatakot ang kanyang puso, natatakot na hindi ibigay ni Wang Lin ang 1 taon. Tumingin siya kay Wang Lin at kinagat ang kanyang ibabang labi. Hindi binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at hindi siya tumingin sa kanya. Malumanay niyang sinabi, pwede kang umalis. Ang linyang iyon ay parang kinuha ang lahat ng lakas ni Shi Zifeng, at agad na naging mapatla ang kanyang mukha. Hiling ko lang 1 taon. Wang Lin, ibigay mo na sa akin ang 1 taon, okay lang. Sa katahimikan ni Wang Lin, nanginginig ang boses ni Shi Zifeng at tubig na pumuno sa kanyang mata. Bagamat siya ay isang mahina na babae, bihira siyang umiyak. Ang mga maiikling luha ay madalas na ipinagkaloob sa kanya ng hindi malilimutang figure na nasa harap niya. Pagkakaroon ng masamang kapalaran. Tila ang mga salitang iniwan ng kanyang guro ay umuukit sa kanyang pandinig. 1 taon lang, 1 taon lang ba ay hindi sapat? Wang Lin, alam kong hindi mo ako kayang tanggapin, ngunit nais ko lang ng 1 taon. 1 taon ba ay sobrang tagal? Nanatiling tahimik si Wang Lin at hindi binuksan ang kanyang mga mata. Ramdam ni Shi Zifeng ang matinding sakit sa kanyang puso. Tumayo siya ng may masakit na ngiti at nanghina na ilang hakbang palayo. Para siyang isang katawa-tawang aktor na nakikipag-usap sa sarili. Sa huli, lahat ng kanyang salita ay naging mga tinek na sumaksak sa kanyang sariling puso. Masakit ang nararamdaman niyang ito. Naglabas ng isang mahabang sigaw si Wang Lin at binuksan ang kanyang mga mata. Tiningnan niya si Shi Zifeng, ang babaeng may mga alaala siya. Ang kanyang tingin ay naging malambot at sinabi ng malumanay. Ibigay ko sa iyo ang 1 taon. Hindi alam ni Wang Lin kung kaya niyang buhayin si Limuan. Hindi niya alam kung makakalabas siya sa kuweba. Baka mamatay siya. Matapos matutunan ng lahat ng mga lihim na ito, anong lakas ang mayroon siya upang tanggihan ang hiling na 1 taon ng babae? Alam niyang kung tatanggihan niyang muli, ang babaeng ito ay malalanta at magiging bahagi na lamang ng kanyang mga alaala. Baka sa mga taon, maalala pa rin niyang may babaeng ang pangalan ay Shi Zifeng. Tumuloy ang mga luha ni Shi Zifeng. Ang mga ito ay luha mula sa isang komplikadong damdamin. Tahimik siyang umupo sa tabi ni Wang Lin. Si Shi Zifeng ay malumanay na nagbulong, 1 taon lang sapat na. Wang Lin, hindi ko naalisin ang iyong oras. Sa malayo, si Mubingni at ang babaeng nakasuot ng rosas ay tahimik na nagmuni-muni. Umupo sila 10,000 talampakan ng layo. Nang dumating sila dito, nagkaroon sila ng kasunduan. 1 taon bawat isa. Ang 1 taon ay hindi mahaba. Hindi mahaba para sa mga mortal, at lalo pa sa mga cultivator. Madalas, isang session ng cultivation o isang closed-door cultivation ay maaaring magbunga ng mga taon sa isang saglit. Ngunit para kay Shi Zifeng, umaasa siyang dadaan ng mabagal ang taon na ito. Si Wang Lin ay hindi 1 taong magaling magsalita, lalo na sa mga babae. Madalas siyang tahimik kahit kasama si Limuan. Madalas siyang tumingin sa kanya ng may malambot na tingin. Sa isang iglap, 3 buwan ang unang taon ang lumipas. Sa 3 buwan na ito, bihirang magsalita si Wang Lin, ngunit labis na nasiyahan si Shi Zifeng. Ang dalawa sa kanila ay nagdaanan ng 3 buwan na magkasama sa Pormasayon. Alam niyang mahilig si Wang Lin sa alak. Sa harap niya ay isang maliit na palayok na may kumukulong tubig sa loob. Mayroong isang garapon ng alak sa loob ng kumukulong tubig. Ginagamit niyang i-nourish ang yin ng alak sa pamamagitan ng kumukulong tubig. Ang tubig ay kumukulo, ngunit hindi pa rin umiinit ang alak. Isang malamig na hangin na hindi nararapat ay dumaan at nagdulot ng mga ripple sa ibabaw ng kumukulong tubig. Nagkaroon ng lamig sa mga mata ni Wang Lin. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa ancient star system. Nakita niyang nagtipon ng mga sinag patungo sa kanya.
Ito ay ang nareformang hukbo ng Outer Realm. Kabilang sa mga cultivator na ito, may 5 tao na nagbuga ng aura ng mga third step cultivator. Lumipad sila na parang 5 mga palaso. Bilang karagdagan sa 5 ito at 100,000 mga cultivator, may mga war chariots na libo-libo ang taas na tinutulak ng mga cultivator. Ang malalakas na tunog ng kalampag ay umabot sa buong tahimik na sistema ng mga bituin. Ang tunog ay tumindi hanggang sa parang kulog ay bumabagsak. Dumating na sila. Nagningning ang mga mata ni Wang Lin ng malamig. Kabanata 1669 Hindi pa mainit ang alak. Ang mga karwahe ay natatakpan ng mga balat ng mga hindi kilalang hayop. Sa unang tingin, hindi ito mukhang mga karwahe kundi mga sinaunang hayop. May mga komplikadong mga ro na nakadrawing ng maliwanag na pula sa mga balat ng hayop. Ang mga ito ay kumikislap sa dilim ng kalawakan, na mas nagbigay ng kakaibang itsura. Maliban sa mga karwahe ng digmaan, may mga alingaw ng mga sigaw na mula sa malayo. Sa likuran ng 100,000 mga cultivador, may isang dambuhalang batong tabletang binubuhat ng 1,000 mga cultivador na walang pangitaas. Ang mga batong tabletang ito ay mga 10,000 talampakan ng taas, at naglalabas ng isang sinaunang aura. Ang mas nakakagulat ay ang siyam na mga kadena na nakapalibot sa batong tablet. Sa dulo ng bawat kadena, mayroong kabaong. Bawat kabaong ay mga 1,000 talampakan ng taas. Mula sa malayo, ito ay mukhang isang pusit, kaya't nagbigay ng isang nakakagulat na tanawin. Ito ang bagong puwersang pinagsama-sama ng Outer Realm. Ito ang unang labanan upang patumbahin si Wang Lin at sirain ang pormasayon na ito. Marami ng cultivador ang nawala sa Outer Realm. Ang mga tao na nagtipon dito ay ang pinakamarami na kayang ibigay ng Outer Realm. Tiningnan ni Wang Lin ang mga matitinding cultivador ng Outer Realm sa labas ng pormasayon, at lalong lumalim ang malamig na tingin sa kanyang mga mata. Tiningnan ni Shi Zifeng ang lahat ng ito at ang kanyang mukha ay naging mapotla. Tumayo si Wang Lin mula sa pagkakaupo at tumayo sa ibabaw ng Emperor Furnace. Ang kanyang puting buhok ay kumalabit sa hangin. Shi Zi, ipagpatuloy mong initin ang alak. Tahimik na sinabi ni Wang Lin, at pagkatapos ay humakbang siya pasulong. Ang kanyang puting kasuotan ay humaplo sa hangin at isang malambing na pakiramdam ang bumalot sa kanyang katawan. Ang isip ni Shi Zifeng na kanina ay magulo ay agad na napakalma ng mga salitang iyon ni Wang Lin. Itinaas niya ang kanyang magandang kamay at inilipat ang buhok na nakaharang sa kanyang mukha sa likod ng kanyang tainga habang nakangiti. Tumanggo siya. Ang malalakas na tunog ng kulog ay umabot sa loob ng pormasayon. Hindi lumapit ang 100,000 mga cultivador kundi huminto sa isang distansya. Malinaw na alam nila kung gaano kalakas si Wang Lin at ang pormasayon na ito. Nagsimula silang umupo at itinutok ang kanilang mga daliri sa pagitan ng kanilang mga noo. Dahil dito, lumabas ang mga orihinal na kaluluwa ng mga 100,000 cultivador mula sa Outer Realm. Ang mga orihinal na kaluluwa ng 100,000 cultivador ay naglabas ng isang napakabigat na liwanag na nagbigay liwanag sa madilim na kalawakan. Sa sandaling lumabas ang 100,000 orihinal na kaluluwa, ang 5 cultivador ng ikatlong hakbang ay lumabas. Sila ang mga huling natirang cultivador ng ikatlong hakbang sa Outer Realm maliban sa mga ilang natirang tao. Ang 5 cultivador ng ikatlong hakbang ay hindi lumahok sa labanan laban sa Inner Realm kundi nanatiling mga backup na puwersa na nagbabantay sa Outer Realm. Ngunit ngayon, kinailangan nilang lumabas dahil nagpadala ang Sovereign Council ng utos. Kahit na ang buong Outer Realm ay mamatay, kailangan nilang mamatay ng lumalaban. Sa puntong ito, ang 5 ito ay naupo sa isang linya. Alam nila kung gaano kalakas si Wang Lin. Kahit na magsabay-sabay silang umatake, baka hindi pa nila kayang talunin si Wang Lin, ang Lord of the Sealed Realm. Ngunit, sa tulong ng mga 100,000 orihinal na kaluluwa at ang sinaunang lihim mula sa Sovereign Council, naniwala silang mayroon silang kakayahan para lumaban. Ang 5 ito ay gumawa ng seal at ipinutok ang lakas ng mga cultivador sa likuran nila. Ang malalakas na tunog ng kulog ay umabot sa buong lugar. Pinagsama-sama ang lakas ng 5 cultivador at sumabog ito sa katawan ng unang cultivador sa linya. Ang unang tao ay isang matandang lalaki na may puting buhok. May seryosong ekspresyon siya, at habang ang lakas ng 4 na cultivador sa likuran niya ay pumasok sa kanyang katawan, ang kanyang buhok ay gumalaw ng walang hangin. Kumislap ang kanyang mga mata na parang hindi pa kumislap kailanman. Sa aking pagkatalino, sa aking linya ng dugo, tawagin ang sinaunang spell. Daw ng pagbiyak ng langit, isang daw na sumisira sa kawalan. Sigaw ng matandang lalaki habang itinutok ang kanyang daliri paitaas. Kumislap ang maliwanag na liwanag at isang 100,000 talampakang espada ang lumitaw. Matapos lumitaw ang espada, ang 100,000 orihinal na kaluluwa ay damaloy patungo dito, at nagbigay ito ng isang makapangyarihang aura. Pumutok. Sigaw ng matandang lalaking may puting buhok. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay patungo sa pormasayon ng 3 asensya ni Wang Lin.
Ang 100,000 talampakang espada ay pinagsama-sama ang mga orihinal na kaluluwa ng 100,000 tao at ang buong lakas ng 5 kultibador ng ikatlong hakbang. Pagkatapos, sa pamamagitan ng sinaunang spell na ito, ang lakas ay naging isang puwersa na kumakayod sa langit at damapo. Mula sa malayo, ang tanawin na ito ay labis na nakakagulat. Agad na lumaki ang espada mula sa 100,000 talampakan at pinalawak ng maraming beses hanggang sa hindi na masukat ang laki. Tumaga ito patungo sa pormasayon ng gulong. Si Wang Lin ay humakbang pasulong at tumayo sa loob ng pormasayon. Tahimik niyang pinanood ang espada na papalapit at hindi gumalaw. Pinaabot niyang dumating ang espada kasama ang malupit na sigaw nito. Sa isang kisap mata, ang espada ay damapo sa gulong at ang malalakas na tunog ng kulog ay umabot sa buong sistema ng mga bituin. Isang alon ng panginginig ang mabilis na kumalat sa pormasayon. Ang buong pormasayon ng gulong ay kumilos at isang buzzing na tunog ang narinig, ngunit hindi ito nasira. Nang damapo ang espada, ang mga milyon-milyong kaluluwa ng mga kultibador mula sa Outer Realm na nakakulong ay nagbigay ng mga masakit na sigaw at nagsimulang itulak ang gulong. Habang dahan-dahang umiikot ang gulong, ang mga kaluluwa ng mga kultibador mula sa Inner Realm ay lumitaw na may mga latigo sa kanilang mga kamay at pinapalo ang mga kaluluwa ng mga kultibador ng Outer Realm. Dahil sa mga latigo, mas naging malakas ang mga sigaw ng mga kaluluwang may galit. Ang sakit na ito ay naging lakas upang paikutin ang gulong. Habang ang tunog ng kulog ay umabot, ang gulong ay umiikot ng isang buong pag-ikot. Nang matapos ang isang pag-ikot, isang hindi maisip na puwersa ng rebound ang sumabog mula sa pormasayon. Ang puwersang iyon ay pumasok sa dambuhalang espada at itinulak ito pabalik bago ito magkabiyak. Habang ito ay bumagsak, ang 100,000 orihinal na kaluluwa ay kumalat at naging madilim. Hindi sila namatay, ngunit kumalat sila. Ang 5 kultibador ng ikatlong hakbang ay nagpalit ng kulay ang mukha. Ang dugo ay damaloy mula sa mga sulok ng bibig ng matandang lalaking pinuno nila, ngunit ang sigasig ng labanan sa kanyang mga mata ay napakalakas. Ang kanyang mga kamay ay bumuo ng isang seal at itinutok ito sa kalangitan. Ang kanyang maingay na tinig ay umabot sa buong sistema ng mga bituin. Ang kanyang ekspresyon ay naging mabagsik habang sigaw niya, 100,000 orihinal na kaluluwa, 100,000 mga kultibador, pag-isahin ang lahat ng lakas ng buhay. Pag-isahin ang mga walang katapusang taon ng buhay. Kami, ang 100,000 kultibador, ay isinusumpa ang lahat ng aming lakas ng buhay bilang kapalit ng isang sakuna mula sa sinaunang panahon upang sirain ang pormasayon na ito at patumbahin ang taong ito. Ang matandang lalaki at ang 4 na nasa likuran niya ay dumura ng dugo. Kasabay nito, ang mga katawan ng 100,000 kultibador ay dumura ng dugo. Kung sila man ay bata o nasa katamtamang edad, naging matanda silang lahat sa isang iglap. Ang mga matanda ay nagbigay ng amoy ng pagkaluma. Isang hampas na kakayanin ng lakas ng buhay ng 100,000 kultibador ay sapat upang maabot ang sukdulan. Nang ipanganak ang mundo ay madilim at walang liwanag ni buhay. Ang sinaunang Celestial Sovereign ay bumaba at lumikha ng buhay. Tinawag niyang ilaw ng sinaunang mundo ang nagbigay liwanag sa mundong ito. Ibinubuhos ko ang 100,000 buhay bilang sakripisyo upang tawagin ang sinaunang kasunduan upang tawagin ang sinaunang liwanag. Ang liwanag na ito ay lumikha ng lahat ng buhay ngunit sinira rin ang lahat ng buhay. Ang tinig ng matandang lalaki ay naging baluktot. Habang ang kanyang tinig ay kumakalat, ang 100,000 orihinal na kaluluwa ay nagtipon ng magkasama, na mahirap paghiwalayin. Bumuo sila ng isang makapal na ulap na naging sanhi ng madilim na bahagi ng sistema ng mga bituin. Ang ulap na binuo ng 100,000 orihinal na kaluluwa ay nagsimulang dahan-daang umikot. Mas mabilis at mas mabilis itong umikot hanggang sa maging isang dambuhalang buhol. Ang gitna nito ay parang isang black hole na nagdadala sa ibang mundo. Habang umiinog ang buhol, isang sinag ng liwanag ang sumabog mula sa black hole. Ang liwanag na ito ay ginto, at nagbigay ng nakakasilaw na glow habang lumilipad. Sa sandaling sumabog mula sa buhol, ang paligid ay lumiwanag dahil sa gintong liwanag. Pati na ang pormasayon ng 3 asensya ay nagsimulang bumagal nang lumitaw ito, na parang ito ay titigil. Ang mga hindi mabilang na galit na kaluluwa ay nagbigay ng mga masakit na sigaw. Ang itim na usok ay kumalat mula sa kanilang mga katawan na parang mawawala sila mula sa pormasayon. Sa malayo, sa sinaunang sistema ng bituin, tiningnan ng Sovereign ang pangyayari. Bagamat malayo siya, mahihirapan siyang mapansin ang labanang ito. Ang matandang ito ay hindi pinapahalagahan ng buhay ng mga kultibador sa kuweba. Kahit ako ay mahihirapan sa pagharap sa spell na binuo ng lakas ng buhay ng 100,000 kultibador. Gusto kong makita kung gagamitin mo ang pana o hindi. Si Wang Lin ay tumayo sa pormasayon, tinitingnan ang aura na nanggagaling mula sa sinag ng liwanag na lumabas mula sa black hole. Naramdaman na niya ang aura na ito noon. Tahimik ang kanyang mga mata habang itinutok ang kanyang daliri patungo sa Outer Realm. Realm Burning Umbrella, buksan upang sunugin ang mundo.
Sa Outer Realm, isang dambuhalang, nakabukas na payong na apoy ang lumitaw. Sa sandaling lumitaw ang payong, ang gintong liwanag ay itinulak pabalik at isang mapanirang apoy ang kumalat. 7 kulay na daw, baguhin ang langit at lupa. Habang ang gintong liwanag at pulang apoy ay nagsalpukan, umalingaw ang mga salita ni Wang Lin. Ang mga pulang, orange, dilaw, berde, asul, at indigo na mga liwanag ay lumitaw mula sa kawalan. Nagtipon sila upang bumuo ng isang 7 kulay na lanseta. Ang sinaunang liwanag na ito ay bumangga sa langit, kaya't babasagin ko ito gamit ang 7 kulay na lanseta. Ang Realm Burning Umbrella ay aayusin ang butas. Ang liwanag na ito ay maaaring nagbigay buhay sa lahat ng nilalang, ngunit hindi nito kayang burahin ako. Ang payong at 7 kulay na lanseta ay sumabog. Inalag ni Wang Lin ang kanyang manggas at tumingin kay Shi Zifeng. Kinuha niya ang garapon ng alak mula sa maliit na palayok at uminom ng isang lagok. Hindi pa mainit ang alak. Shi Zi, initin mo pa ng kaunti. Okay. Kabanata 1670 Sinaunang mabagsik na mga hayop. Ang hindi pa mainit na alak ay pumasok sa kanyang bibig na may bahid ng lamig at tumaga sa kanyang tiyan. Tumanggaw siya at tumawa habang ibinabalik ang garapon ng alak sa kumukulong tubig. Itinutok niya ang daliri sa Ancient Star System. Sino man na nagnanais pumasok sa Inner Realm sa loob ng 3 taon ay kailangan lumakad sa ibabaw ng aking bangkay. Isang pakiramdam ng sigla ang kumalat mula kay Wang Lin. Nang ituro niya, ang dambuhalang 7 kulay na lanseta ay naglabas ng isang ingay na kayang magwasak ng langit. Habang ito ay umuungal, ang 7 kulay na lanseta ay tumakbo patungo sa sinaunang liwanag na nanggagaling sa vortex na binuo ng 100,000 kaluluwa. Sa sandaling lumitaw ang lanseta, ang mga bituin ay nayanig at ang 7 kulay na liwanag ay kumislap. Isang makapangyarihang aura ang nagmula sa lanstang ito. Ang lanstang ito ay hindi kabilang sa mundong ito ay kabilang sa 7 kulay na Celestial Sovereign ng 7 Dao Sect. Ang spell na ito ay isang lihim na itinatagong sining ng 7 kulay na Celestial Sovereign, at mahirap para sa mga dayuhan na matutunan ito. Tanging ang isang baliw lamang ang makakapaggamit ng kanyang pagkakakilanlan upang nakawin ng isang spell tulad nito. Sa sandaling lumitaw ang 7 kulay na lansete sa Ancient Star System, ang Sovereign ay nagpakita ng isang komplikadong tingin na puno ng puot. Nakita niya ang 7 kulay na lansete mula sa malayo. Nakita niya ang kanyang master na ginagamit ang spell na ito at personal na nasaksihan ang lakas nito sa digmaan noong nakaraan. Master, matagal na kitang sinundan, ngunit sa mga hindi mabilang na taon, hindi mo ako tinuruan ng isang spell na kasing lakas nito. Ngunit ipinasa mo ito sa isang simpleng langaw na langit. Ang iyong kalikasan ay kakaiba at pabago-bago. Sa mga hindi mabilang na taon, nanatili akong tapat sa iyo, ngunit ikaw ay palaging kuripot sa akin. Bulong ng Sovereign habang kinokontrol ang kanyang kamao. Sa labas ng Porma Sion, kumislap ang 7 kulay na lanseta at tumama patungo sa vortex. Ang lanseta ay humarap sa vortex at sumabog sa sinaunang liwanag. Sa sandaling iyon, ang malalakas na tunog ng kulog ay kumalat at nagbunga ng mga alon na parang mga ripples na nagkalat sa bawat direksyon. Nagdulot ito ng isang napakalakas na alon. Habang ang mga tunog ng kulog ay umuukit, ang star system ay gumalaw. Ang panginginig ng tunog ay umabot hanggang sa pundasyon ng Cave World. Habang ang mga tunog ng kulog ay umuukit, ang sinaunang liwanag mula sa vortex ay napunit at nag-collapse. Ang 7 kulay na lanseta na tumama rito ay nag-disintegrate din kasabay nito. Ang liwanag ay nakakasilaw, ngunit sa susunod na sandali, ang lahat ng liwanag ay nawala. Kasabay nito, nagsimulang mag-ikot ang Ancient Umbrella at ang mapanirang apoy ay kumalat mula rito. Sa wakas, ang apoy ay tumagos mula sa payong patungo sa sinaunang vortex na nawalan ng liwanag. Bagaman ang liwanag mula sa vortex ay nag-collapse, ang vortex ay nandoon pa rin. Para bang may bagong liwanag na magsisimulang magbuhos. Ang 7 kulay na liwanag ay nagtagal lamang ng kaunti upang ipagpaliban ng liwanag, hindi ito ganap na nawasak. Pagkatapos ng lahat, si Wang Lin ay isang tao lamang, at hindi siya ang 7 kulay na Celestial Sovereign. Gayunpaman, kaya niyang basagin ang liwanag gamit ang lanseta at takpan ang langit gamit ang payong. Sa sandaling ito, ang Realm Burning Umbrella ay umiikot at tumira patungo sa vortex. Ang malaking canopy ng payong ay tinakpan ang black hole sa loob ng vortex. Matapos itong matakpan, ang dambuhalang Realm Burning Umbrella ay naglabas ng isang malalakas na tunog ng kulog at tumilapon patungo sa vortex na binuo ng 100,000 origin souls, ganap na tinakpan ang black hole sa loob. Matapos matakpan ang black hole, ang apoy ay sumak at sinunog ang vortex na binuo ng 100,000 origin souls. Patuloy ang malalakas na tunog ng kulog. Ang vortex ay nag-collapse at ang mga origin souls sa loob nito ay nagsimulang magkalat. Lahat sila ay umubo ng essence energy at ang ilan ay direktang nawasak ng apoy. Pagkatapos mag-collapse ang vortex, ang mga origin souls na nakaligtas ay bumalik sa kanilang mga katawan.
Ang mga origin souls ng 5 third step cultivators ay bumalik din sa kanilang katawan. Nang bumalik sila, umubo sila ng dugo. Hindi lang sila, kundi pati na rin ang mga tens of thousands na cultivators ay binuksan ang kanilang mga mata at umubo ng dugo. Si Wang Lin ay nakatayo sa loob ng pormasayon. Bagaman siya ay nasa kalagitnaan ng Spirit Void, ang paggamit ng 7 kulay na lanseta at ng Realm Burning Umbrella ay nagdulot pa rin sa kanya ng malaking stress. Bagamat mukhang normal siya, nararamdaman niya ang matinding sakit mula sa kanyang origin soul. Inalog ni Wang Lin ang kanyang manggas at malamig na sinabi sa mga Outer Realm cultivators, magsimula na kayo. Ang 5 third step cultivators ay nanghihina at ang kanilang mga mata ay nangitim. Ngunit wala silang magawa kundi magpatuloy. Natanggap nila ang utos mula sa Sovereign Council. Kung umatras sila, mawawala ang buong kanilang angkan. Kailangan nilang makipaglaban. Sa sandaling ito, sabay-sabay na sumigaw ang 5. Ang matandang lalaki na nangunguna sa kanila ay naglabas ng isang malakas na sigaw. Chariot Bombard. Habang siya ay sumisigaw, ang mga 12-12 ng mabagsik na chariots na nakabalot sa kakaibang balat ng hayop ay itinulak ng maraming cultivators. Ang mga balat ay tinanggal mula sa mga chariot, at sa sandaling iyon, isang sinaunang aura ang kumalat mula sa mga chariot. Ang mga 12-12 ng chariots na ito ay kagaya ng ika-6 na espiritu ng pormasayon sa Realm Sealing Formation, ang Fire Throw ang catapult. Ngunit wala silang apoy, ngunit hindi sila matitinag. Ang mga chariots na ito ay mga yaman na pag-aari ng Sovereign Council. Bawat isa ay ginugol ang hindi mabilang na mga yaman upang i-proseso at, pinaka-importante, bawat isa ay nangangailangan ng kaluluwa ng isang sinaunang mabagsik na hayop. Bagaman ang mga sinaunang mabagsik na hayop ay ipinanganak sa cave na ito, ang kanilang mga ninuno ay dinala dito mula sa Immortal Astral Continent ng 7 kulay na Celestial Sovereign. Bagaman hindi sila mula sa Immortal Astral Continent, dala nila ang aura ng Immortal Astral Continent. Sila ay iba't ibang uri ng Celestial Beasts mula sa Immortal Astral Continent. Ang kanilang mga kaluluwa ay naglalaman ng mga alaala ng kanilang mga ninuno. Kabilang sa mga 12-12 ng mabagsik na hayop na lumitaw mula sa mga chariot ay mayroong mga dragons na may haba ng 100,000 talampakan, mga kakaibang hayop, at pati na rin isang mabagsik na hayop na nakita ni Wang Lin, ang Ji Qiong. Ang mga malalakas na roars mula sa mga chariots ay umalingaw-ngaw, at ang mga cultivators na handang mamatay ay naupo sa mga throwing arms ng mga chariot. Ang mga katawan ng mga cultivator na ito ay naglalabas ng aura ng kamatayan at kabangisan. Pagkatapos nilang mag-set down, isang malalakas na tunog ng kulog ang sumabog at ang kanilang mga katawan na malapit ng mamatay ay itinapon tulad ng mga meteor patungo sa pormasayon. Ang mga cultivator na ito ay handang mamatay, at habang sila ay itinapon, sila ay sumabog. Isinugol nila ang kanilang buhay upang maglabas ng pinakamalakas nilang pag-atake sa kanilang mga buhay sa pormasayon. Kung ang pormasayon ay ang ibabaw ng tubig, ang mga baliw na cultivators na ito ay mga bato na itinapon sa tubig, nagdulot ng walang katapusang mga ripples. Si Wang Lin ay nasa loob ng pormasayon, tinitingnan ng mga chariots na naglalabas ng higit pa at higit pang mga cultivators. Ang mga cultivators na ito ay bumangga sa pormasayon sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanilang buhay. Gayunpaman, sa kanilang mga antas ng cultivation, kaya nilang magdulot lamang ng mga bahagyang pagbabago sa pormasayon, hindi ito mawasak. Ngunit si Wang Lin ay naging seryoso at ang kanyang mga mata ay nagbigay ng kakaibang liwanag. May mali. Ang malalakas na tunog ng kulog ay umuukit sa kanyang mga tainga. Ang mga cultivators ng Outer Realm ay bumabangga sa pormasayon at sumasabog. Bagaman nawala na sila ng mga katawan, ang aura ng kamatayan ay nanatili sa pormasayon. Ang aura na ito ay naglalaman ng soul force ng bawat chariot. Habang parami ng parami ang mga cultivators na namatay, ang aura ng kamatayan ay bumuo ng isang kakaibang rune. Sa sandaling ito, habang ang isang cultivator ay itinapon mula sa isang chariot, ang dragon na may haba ng 100,000 talampakan sa chariot ay naglabas ng isang malalakas na sigaw. Ang mga mata nito na nakasara ay biglang bumukas, ipinakita ang isang mabagsik na tingin bago nito kainin ang cultivator. Tumalon ito mula sa chariot at tumakbo patungo sa pormasayon. Parang ang rune na lumitaw sa pormasayon ay isang mapanganib na atraksyon. Ang dragon ay desperadong tumakbo papunta dito. Sa sandaling tumakbo ang dragon, isang kakaibang mabagsik na hayop na parang bola ay nagbukas ng mga mata at tumakbo palabas ng may mabagsik na tingin. Kasabay nito, halos lahat ng mabagsik na hayop sa natitirang mga chariot ay naglabas ng mga roars at tumakbo palabas. Kabilang dito ang mga Ji Qiong. Sa isang malalakas na kalabog, ang dragon ang unang bumangga sa pormasayon at ang pormasayon ay nakiapekto. Ang mga hindi mabilang na slave souls na nagtutulak sa gulong ay nagbigay ng malungkot na mga sigaw, at ang ilan ay agad na nag-collapse. Ang bilog na sinaunang mabagsik na hayop ay mabilis na sumunod at ang katawan nito na parang bola ay bumangga sa pormasayon pagkatapos ng dragon. Ang malalakas na tunog ng kulog ay kumalat sa lahat ng direksyon.
Ang Porma Sion ay nakiapekto at mabilis na kumalat ang mga ripples. Hindi nagtagal, habang ang mga dose-dosenang sinaunang mabagsik na hayop ay nagsimulang maglapit, ang Porma Sion ng gulong ay nagsimulang mag-vibrate. Naramdaman ni Wang Lin ang mga fluctuations mula sa Porma Sion. Tinitingnan niya ang mga mabagsik na hayop at lumabas ang malamig na ningning sa kanyang mga mata. Sinaunang mabagsik na hayop, mayroon din ako niyan. At hindi lang isang kaluluwa kundi isang nabubuhay na sinaunang mabagsik na hayop. Itinutok ni Wang Lin ang kanyang daliri sa pagitan ng kanyang mga kilay. At sa sandaling iyon, isang vortex ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay at isang sinaunang aura ang kumalat. Makalipas ang ilang sandali, isang kumikislap na liwanag na parang multo ang sumak.